Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi ng tatay ni Wang Ying na binigyan niya raw si Wang Ying ng kalayaan na pumili ng sarili niyang guro at ayaw niya raw sanang makialam. Ngunit hindi raw ba alam ni Wang Ying ang teaching standards ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay mayroong dumating na tatlong matanda at isang binata. Nagsalita ang isang matanda at sinabing tama raw ang tatay ni Wang Ying. Dapat makinig daw ito sa advice ng tatay niya. Huwag raw itong magpaloko kay Zhang Zuan. Dapat tularan daw niya si Wang Yan na ang naging guro ay si Luzon. Ang tinutukoy ng matanda ay ang binatang nasa likod na nag-flex. At dinagdag pa ng matanda na isang lesson lang daw ang ginawa nito ngayon ngunit ang lakas daw nito ay agad na tumaas sa 40%. Sumagot naman si Wang Ying at sinabing ngunit kaya raw siyang gabayan ni Mr. Zhang Zuan at itaas ang lakas niya sa 100%. At ginamat pa raw nito ang kanyang mga binti. Ilang sandali pa ay nagtaka ang matanda at sinabing maging si Master Yuan Yu raw ay hindi kayang gamutin ang mga binti ni Wang Ying. Paano naman daw yon nagawa ng walang silbing si Zhang Zuan? Ilang sandali pa ay tumawa ang isa pang matanda at sinabing tumaas raw ang lakas ni Wang Ying sa 100% at ang mga binti raw nito ay gumaling, isa raw itong napakalaking joke. Tinuya naman si Wang Ying ng isa pang matanda at sinabihan si Wang Ying na dapat gawin pa raw nitong hindi kapanipaniwala ang sasabihin niya. At dinagdag pa nito na hindi niya pa raw naranasang makinig sa lesson ni Zhang Zuan ngunit alam niya raw na ang walang silbing yon ay hindi kayang gamutin ang mga binti ni Wang Ying. Na siya namang nagpanginig sa inis kay Wang Ying, ilang sandali pa ay sumigaw si Wang Ying at sinabing oo nga hindi pa raw nila naranasang makinig sa lesson ni Zhang Zuan kaya ano raw ang karapatan nila na magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. At isinigaw ni Wang Ying ng malakas na hinding-hindi raw siya mag-withdraw kay Zhang Zuan. Saglit naman na natigilan ang mga matanda. At nagsitawanan ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagalit na ang tatay ni Wang Ying at sinabi nitong anong kalokohan raw ba ang pinagsasasabi ni Wang Ying. Mag-withdraw na raw ito kay Zhang Zuan ngayon din. Dahil kung hindi wag na raw itong tumapak sa pamamahay niya. At kung aalis raw ito ay wag na itong babalik. Naiinis namang naglakad si Wang Ying papunta sa puwersang panukat na bato at sinabing dahil ayaw daw nilang maniwala sa kanya patutunayan niya raw ito. At umatake na nga si Wang Ying at sinuntok ang puwersang panukat na bato at sinundan niya ito ng isang sipa. Nagulat naman ang mga matatanda at sinabi ng mga ito na ano raw ang nangyari ang lakas daw ng suntok ni Wang Ying ito raw ay umabot ng 120 kg. Napasabi naman ang isang matanda na hindi ba't nang umalis si Wang Ying kahapon 53 lang ang lakas nito. Napasabi naman ang isa pa na lumakas rin daw ang mga binti ni Wang Ying. Sinabi naman ng isa pang matanda na ang sipa raw ni Wang Ying ay kayang umabot ng 250 kg. Kita nyo na. Sambit naman ni Wang Ying at dinagdag niya pa na siya raw ay umunlad sa ilalim ng gabay ni Mr. Zhang Zuan. Nagulantang naman ang tatay ni Wang Ying at napatanong kung si Zhang Zuan rin daw ba ang nagpagaling sa mga binti ni Wang Ying. Sumagot naman ng oo si Wang Ying. Napatanong naman ang isang matanda kung maaari raw bang sabihin ni Wang Ying ang mga nilalaman ng lesson ni Zhang Zuan sa kanila. Sumagot naman si Wang Ying ng okay ngunit ang itinuro raw sa kanya ni Zhang Zuan ay napakalalim at kaunti lang daw ang naaalala niya. At sinabi na nga ito ni Wang Ying sa kanila. Nagulat naman ang tatay ni Wang Ying dito at inulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Wang Ying na ipunin ang hininga at palagwin ito. Hindi raw siya makapaniwala na mayroong ganoon kalalim na theory sa likod ng breath-gathering stage. Sinabi naman ng isang matanda na ang theory raw na ito ay nagmula sa isang master, siya raw ay naliwanagan. Sinabi naman ng isang matanda na kung nadaanan niya lang daw sana noon ang theory na ito unstoppable na raw sana siya ngayon. Napasigaw naman ang tatay ni Wang Ying at sinabing wag raw itong mag-withdraw sa lesson ni Zhang Zuan at sumagot naman si Wang Ying ng okay. Ilang sandali pa ay nakisuyo ang tatay ni Wang Ying sa kanya at nakiusap na kung maaari raw ba napakiusapan nito si Zhang Zuan na tanggapin din daw si Wang Tao at Wang Yan bilang mag-aaral.
At kung posible daw gusto niya rin daw maging mag-aaral ni Zhang Zuan. Napasigaw naman ang isang matanda at tinawag ang tatay ni Wang Ying na Wang Hong at sinabi na ito raw ay isang patriarch. Paano raw ito magiging mag-aaral ng isang low-level na guro? Dumagdag naman ang isang matanda at sinabing kung magiging mag-aaral daw si Wang Hong ni Zhang Zuan at kumalat daw ito, paano raw ba nila mapapanatili ang dignidad ng kanilang family? Medyo natigilan naman ang tatay ni Wang Ying nang marinig ito. Nagsalita ulit ang matanda at sinabi kay Wang Ying na sa kabilang banda, silang tatlo raw ay naiiba. Dumagdag naman ang isang matanda na sila raw ay hindi nagre-represent ng image ng Wang family. Maaari raw ba itong makiusap kay Zhang Zuan na isama sila sa klase nito? Hindi naman makapaniwala ang tatay ni Wang Ying sa mga matatanda at ganoon din naman si Wang Ying. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena kay Zhang Zuan na naglalakad patungo sa book vault. Habang naglalakad, ito ay napaisip na ang cultivation base niya raw ay tumaas ng husto. Ngunit kahit na ganon ay wala pa rin daw itong naiintindihan tungkol sa martial arts. Kailangan niya raw itong magawa ng paraan dahil kung hindi baka hindi niya raw maturuan ng maayos ang mga mag-aaral niya. Ilang sandali pa ay binati ni Zhang Zuan si Mr. Mo. Nagsalita naman si Mr. Mo na ano na naman daw ba ang ginagawa rito ni Zhang Zuan sa book vault. Sumagot naman si Zhang Zuan na gusto niya raw magbasa ng mga libro tungkol sa martial arts. Sumagot naman si Mr. Mo na wag daw ngayon. Nagtanong naman si Zhang Zuan kay Mr. Mo na bakit naman daw. Ilang sandali pa ay may isa pang dumating. Ito pala ay si Shen Biro. Nagsalita ito at sinabi kay Mr. Mo na kukuha daw siya ng ilang libro. Sumagot naman si Mr. Mo na maaari na raw itong pumasok. At nagpasalamat si Shen Biro kay Mr. Mo. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Mo na hindi raw ito patas. Siya raw ay nandito rin upang magbasa ng libro. Bakit naman daw pinahintulutan nito si Shen Biro samantalang siya ay hindi? Sumagot naman si Mr. Mo na si Miss Shen Biro daw ay pumunta upang mag-aral samantalang si Zhang Zuan ano raw ba ang gagawin nito sa loob. Sumagot naman si Zhang Zuan na siya rin naman daw ay mag-aaral din. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang sarili na hindi raw ba may gusto sa kanya si Zhang Zuan, bakit hindi man lang daw siya binati nito. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Mr. Mo na sa tingin niya raw mukhang pumunta rin daw dito si Zhang Zuan upang matuto. Bakit hindi na lang daw nito hayaang pumasok ito sa loob? Kung pipigilan niya raw si Zhang Zuan ng ganito hindi raw ito mag-iiwan ng magandang impresyon sa iba pang mga guro. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Zhang Zuan na dahil nagmakaawa raw si Miss Shen Biro para sa kanya pahihintulutan niya raw itong pumasok. Ngunit kapag nakita niya raw itong gumagala-gala lang sa loob paparusahan niya raw ito. Ngumiti naman si Zhang Zuan at nagpasalamat kay Shen Biro at sumagot naman si Shen Biro nang walang anuman. At pumasok naman agad si Zhang Zuan na siya namang ipinagtaka ni Shen Biro. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang sarili na hindi raw sinunggaban ni Zhang Zuan ang pagkakataong makausap siya. Ilang sandali pa ay makikita si Zhang Zuan sa loob ng book vault na napapakamot at sinabi nito sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahang magiging magulo ang pagpasok niya sa book vault sa pagkakataong ito. Mukhang hindi na raw siya makakapasok sa susunod. Sa bagay ang book vault naman daw na ito ay hindi ganon kalaki sambit ni Zhang Zuan sa kanyang isip. At napagtanto niya na kung magbabasa raw siya ng mabilis matatapos niya raw na basahin ang lahat ng libro rito ngayong araw na ito. At pag nangyari yon hindi na raw siya babalik ulit. At sinabing tama na raw ang pagsasalita kailangan na raw mag-umpisa. Ilang sandali pa ay narinig ni Mr. Mo ang mabibilis na pagbuklat at pagpanad ng mga libro. Naiinis itong napasabi sa kanyang isip na mukhang ginagawa na naman daw ni Zhang Zuan ang ginawa niya noong nakaraan. Tumayo si Mr. Mo at sinabing hanggang ngayon daw ba nagpapasikat pa rin si Zhang Zuan. Pumasok ito sa loob at tiningnan kung ano ang nangyayari. Samantala,
Makikita naman si Zhang Zuan na mabilis na inuukupa ang kabuuan ng book vault at napakabilis na nagpapalit-palit ng libro. Nasabi naman si Mr. Mo na gusto niya raw makita ang hinahanap ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay makikita ang kamay ni Zhang Zuan na bumubunot ng isang libro. At ang librong kinuha niya ay pinamagatang Cultivation of Wisteria. Nagulat naman si Mr. Mo nang makita ito, ano raw ba talaga ang hinahanap ni Zhang Zuan. Binabasa raw nito ang lahat ng uri ng libro. Mukhang pumunta lang daw talaga ito rito upang manggulo. Pag lumabas daw ito tuturuan niya raw ito ng leksyon. Samantala, maging si Shen Biro ay nagulat din sa kanyang nasaksihan. Mukhang ito raw ang dahilan kung bakit ayaw itong papasukin ni Mr. Mo. O hindi naman kaya alam daw ni Zhang Zuan na pupunta siya sa book vault ngayon at gusto nito makuha ang atensyon niya. Lumapit ito kay Jin at sinabi sa kanyang isip na hindi niya raw hahayaang lapastanganan ni Zhang Zuan ang book vault. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ano raw ba ang ginagawa nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na nagbabasa. Nagbabasa. Kung sa tingin mo astig ka, pakiusap lang umalis ka na sa book vault ngayon din, hindi ako mahuhulog sa ganyang klase ng tricks, sambit ni Shen Biro kay Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo, naiintindihan niya raw. Sumagot naman si Shen Biro na mabuti naman kung ganoon. Ilang sandali pa ay nagulat si Shen Biro dahil bigla na lang umalis si Zhang Zuan at patuloy pa rin itong nagbabasa. Ilang sandali pa ay sinigawan ni Shen Biro si Zhang Zuan at sinabing hindi raw ba siya narinig nito. Kung magbe-behave daw si Jin ng ganito mas lalo niya raw itong kasusoklaman. Pasigaw rin namang sumagot si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabing nababaliw na raw ba ito. Kung naboboard daw ito maaari raw itong mag-squat sa sulok at gumuhit ng mga circle. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro sa sagot ni Zhang Zuan at sinabing ang kapal naman daw na mukha nitong pagsalitaan siya sa ganong paraan. At sige, dahil determinado raw itong magpakitang gilas titingnan niya raw kung hanggang kailan ito tatagal. At sumapit na nga ang gabi. Nagsalita naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing mga 6 o 7 oras na raw, ngunit patuloy pa ring nagbubuklat ng libro si Zhang Zuan. Kung gusto raw talaga nitong makuha ang atensyon niya dapat kanina pa raw ito tumigil. Maya-maya pa ay itiniklop na ni Zhang Zuan ang libro. At napasabi siya sa kanyang sarili na sa wakas ang lahat daw ng libro na nasa book vault ay nakaimprenta na sa Library of the Heavenly Path. At ang teknik daw na akma sa Pure Yin Body ni Zhao Ya ay nahanap niya na rin. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita niya si Shen Biro 7 oras na raw siyang nagbubuklat ng libro ngunit hindi pa rin daw ito umalis. At nakapagdesisyon siya na iwan na lang ito. Nagawa niya na raw ang ipinunta niya rito, oras na raw upang bumalik. Ilang sandali pa ay iniharang ni Mr. Mo ang tungkod niya kay Zhang Zuan at sinabing tumigil daw ito. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na magmula daw ngayon hindi na siya welcome sa book vault. At wag na raw itong pumunta bukas. Sumagot naman si Zhang Zuan ng bakit. Naiirita namang sinabi ni Mr. Mo kay Zhang Zuan na nakita niya raw lahat. Hindi raw ito nag-take down notes o kaya nag-aaral sa nilalaman ng libro. Ito raw ay random lang na nagbubuklat ng libro. Sino raw ba ang nagbabasa ng ganon? Napagtanto naman ni Zhang Zuan na kaya raw pala ito nagagalit dahil ang bilis niya rong magbasa. Sa bagay lahat naman na ng libro rito ay na-duplicate niya na kaya hahayaan niya na lang daw ito. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Mo na fine. Ituring na lang daw siya nitong isang troublemaker at agad na nagpaalam. Ngunit pinigilan na naman ito ni Mr. Mo. Ano na naman daw sagot ni Zhang Zuan. At makikita naman si Shen Biro na papalapit kay Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na pagkatapos nitong magbasa ng mahabang oras siguro naman daw mayroon itong natatandaan sa mga binasa niya. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabing napansin niya raw na binasa ni Zhang Zuan ang 8 Methods of Pill Refinement ngayon lang kaya gusto niya kumonsulta rito.
Nagsalita naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing nagpapanggap lang daw si Zhang Zuan na nagbabasa, kung hindi niya raw ito masagot sasabog daw ang kasinungalingan nito. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing bilasan na raw nitong magtanong kung ano raw ba ang hindi nito naintindihan dahil uuwi pa raw siya at maghahapunan. Naiinis naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing ano raw bang klaseng attitude ito, mukhang pinapalabas pa raw ni Zhang Zuan na nagmamakaawa siya. Maya-maya pa ay nagtanong si Shen Biro at sinabing mayroon dong parirala sa libro na nagsasabing, kung nagkalat ang mga halamang gamot, mahihirapang mabuo ang isang pil. Nahihirapan daw siyang intindihin ito, maaari raw ba itong ipaliwanag ni Zhang Zuan sa kanya? Ilang sandali pa ay sumagot si Zhang Zuan na mali daw ang pagkakaalala ni Shen Biro dito. Ang tama daw na phrase ay, kung namumuo ang mga halamang gamot, mahihirapang mabuo ang isang pil. At ang ibig sabihin daw nito kapag nagre-refine daw ng pil, sa sandaling mamuo raw ang herbal fluid imposible na raw itong gawing pil. At ang binigkas daw na tanong ni Shen Biro ay mali, dapat mahiya raw ito sa sarili niya. Nagulat naman si Shen Biro nang marinig ang sagot ni Zhang Zuan. Sinadya niya raw na bigkasan ng mali ang parirala upang mawala raw si Zhang Zuan, ngunit hindi niya raw inaasahan na maeespatan daw ito ni Zhang Zuan. At itinama pa raw siya nito. Naalala raw ba talaga nito ang 8 methods of pill refinement sa mabilisan lang na pagbuklat sa libro? Napasabi naman si Shen Biro ng well, ngunit nagsalita si Mr. Mo at sinabing teka lang daw muna. Napaisip naman si Mr. Mo na ang 8 methods of pill refinement daw isang basic manual na alam ng mga alchemist. At kahit hindi raw ito natuto ng pill refinement malamang may nalalaman raw ito rito. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Zhang Zuan na mayroon din daw siyang tanong dito. Paano raw ba ma-interpret ni Zhang Zuan ang pariralang ang pag-circulate ng cycle ng qi ay sumasalamin sa paningin ng lahat ng nilalang? Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing ni hindi raw ba ito alam ni Mr. Mo ito raw ay pinaka-basic sa cultivation. At sinagot naman ni Zhang Zuan ang tanong at sinabing ito raw ay tumutukoy sa isang phenomenon na habang ang isang tao ay magsisirculate ng qi sa kanyang katawan sa isang kompletong cycle ang kamalayan daw nito ay gumagala sa buong mundo at dahan-dahan nilang naiintindihan ang rules sa likod ng mga nilalang. At ang pangungusap daw na ito ay nakatala sa Senior Biming's The Auras of Blood and Qi. At ang libro daw na ito ay nakalagay sa ika-27 estante at ang explanation daw nito ay nasa ika-69 na page. Nagulat naman si Mr. Mo nang marinig ang sagot ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na isang elder daw ang nag-raise ng katanungang ito ilang araw na ang nakararaan, ngunit hindi raw ito nito magawang ipaliwanag at hindi rin daw nito mahanap ang sagot sa loob ng book vault. Ngunit ito raw ay nagawa ni Zhang Zuan. Nagsalita naman si Mr. Mo at sinabi kay Shen Biro na teka lang daw muna, samahan daw muna siya nito at titingnan daw nila kung totoo ba ang sinasabi ni Zhang Zuan. At sinabi naman ni Shen Biro na sasama daw siya. Sinabi naman ni Mr. Mo sa kanyang isip na base raw sa tono ni Zhang Zuan kailangan niya raw itong kumpirmahin. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang kinaroroonan ng libro. At kinuha ito ni Mr. Mo. At nagulat sila sa kanilang nakita. Napasabi naman si Mr. Mo na paano raw ito naging posible. Ang lokasyon at page number daw ay makikita sa eksaktong sinabi ni Zhang Zuan kung saan ito matatagpuan. Ilang araw na raw ang nakalilipas isang elder din daw ang naghahanap ng sagot sa napakaraming libro, hindi raw siya makapaniwala na ito ay nakatala sa isang napakalabo na libro. At ito raw ay nabasa ni Zhang Zuan sa kabila ng kalabuan nito. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Mr. Mo na kung wala na raw itong ipagagawa aalis na daw siya at tinawag nito si Zhang Zuan at sinabing hintayin siya. Maya-maya pa ay napaupo si Mr. Mo. Nagsalita ito at sinabi sa kanyang isip na si Zhang Zuan raw ba talaga ang parehong guro na naging pinakahuli sa nakaraang teacher qualification assessment. Kung si Zhang Zuan daw ay panghuli sa kabila ng taglay nitong level ng kaalaman, hindi raw ba ibig sabihin nito na si Mr. Mo ang sarili niya ay
Makikita namang nakangiting lumapit si Shen Biro kay Zhang Zuan. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na ano pa raw ba ang gusto nito, maghahapunan pa raw siya. Sumagot naman si Shen Biro na kakain din daw siya. Nagsalita naman si Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing sinagot niya na raw ang tanong ni Shen Biro, gusto pa raw ba nitong libre niya ito ng hapunan. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na kung gutom raw ito kumain na raw ito, bakit tinatawag pa raw siya nito. Napasabi naman si Shen Biro na maraming lalaki raw ang gustong ayain siyang maghapunan ngunit tinanggihan niya raw ito. Binigyan niya na raw ng chance si Zhang Zuan ngunit. Sino raw ba ang lalaking mayroong matinong isip ang magsasalita ng ganoon sa isang babae? Ilang sandali pa ay sinabi ni Shen Biro na ililibre niya raw si Zhang Zuan. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang marinig ito. Masaya namang sumagot si Zhang Zuan ng okay ngunit gusto raw niya ng marangyang pagkain. Hindi lang daw basta steamed buns o kaya naman scallion pancakes. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro nang marinig ito ngunit pumayag na rin ito. Ang Library of the Heavenly Path ay nagbibigay ng kakayahan kay Zhang Zuan upang makita ang flaws ng lahat ng skills at ang life gate ng lahat ng tao. Subalit, hindi nito matuturuan si Zhang Zuan kung paano makipag-usap sa isang babae. Kaya naman nagawang galitin ni Zhang Zuan ang number 1 beauty ng Hongchan Academy hanggang sa punto na sumoka na ito ng dugo sa iilang kataga pa lang na binitawan ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay makikitang tahimik na naglalakad ang dalawa. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na kanina pa raw sila naglalakad ngunit hindi man lang daw siya kinausap ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay tinawag nito si Zhang Zuan. Ngunit nagulat siya nang makita niyang nagliliwanag si Zhang Zuan. Napasabi siya sa kanyang isip na ito raw ay level 2 mind stage tranquil mind. Ang mga martial artists ay hindi lang chi-base ang kino-cultivate ng mga ito. Dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang kanilang mind stage. Kapag mas mabuti ang mind stage mas magiging mabilis ang cultivation nito. Na siyang nagpapahintulot sa kanila na maabot ang mga matitinding achievements sa future. Ngunit napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na ang mind stage daw ay mas mahirap na cultivate kumpara sa martial arts. At ang principal lang daw ang bukod tanging nakaabot ng level na ito sa buong academy. Hindi raw ba kaya na ang resulta raw ng teacher qualification assessment ay isa lamang pagkukunwari? Mukhang ang tunay daw na hangarin ni Zhang Zuan manuya ng iba upang matrain ang kanyang isip at ngayon nga ay nag-breakthrough na ito papunta sa level 2 ng mind stage. At mukhang ang lahat daw ng ito ay isa lamang pagpapanggap. Maghintay lang daw ito dahil i-expose niya raw ito. Samantala, makikita naman ang itsura ni Zhang Zuan na gutom na. At makikitang nagulat si Zhang Zuan. Nagtaka ito at napasabi sa kanyang isip na siya raw ay namangha sa tanawin at nawala sa ulirat. Ngunit ang naging resulta raw nito ay naabot niya ang level 2 ng mind stage. Ngunit tama lang daw yon dahil siya raw ay isang time traveler na nakaranas na ng buhay at kamatayan. At bukod pa ron siya raw ay nagko-cultivate ng Heavenly Path Divine Technique at mayroong pure chi kaya normal lang daw na nag-a-upgrade siya ng ganito kabilis. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa restaurant. At maririnig ang sari-saring boses sa loob ng restaurant mula sa labas. Nagsalita naman si Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing akala niya raw sa casual na restaurant lang siya dadalhin ni Shen Biro. Hindi niya raw inaasahan na dito siya dadalhin ito. Sa kabilang banda nagsalita rin naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing gusto niya raw makita kung hanggang kailan magpapanggap si Zhang Zuan. At makikita ngang mayroong bumati sa dalawa at pinapapasok sila. At makikita ang dalawa pang satisfied na mga customer na kakagaling lang sa loob na nag-uusap. Sinabi ng isa na ang restaurant daw na ito ay talagang akma sa pangalan nito. Sumagot naman ang isa na walang duda raw na ito ang pinakamagarang restaurant sa buong Hongchan Academy. Ilang sandali pa ay maririnig ang kalabog mula sa isang kamao na itinapik sa lamesa.
Nagsalita si Kaohsiung at sinabi kay Changbin na wag raw itong magalit. Sapagkat siya raw ay nagpa-appoint na para sa Enlightenment Will Trial. At ang Academy raw ay isa sa ilalim si Zhang Zuan sa isang inspection. At siguradong ito raw ay mapaparusahan. At para naman sa baliw na taong yun sa tulong daw ng Beast Pet na ipinahiram ni Elder Shang kay Changbin siguradong mabubugbog daw nila si Yao Han bukas. Sumagot naman si Changbin na ang Shattering Lion daw ay beast pet ng kanyang lolo at sa ngayon daw ay hindi ito nakikinig sa kanyang utos. Sumagot naman si Kaohsiung at sinabing depende raw ito. Pag naaliw daw nila ito sa pamamagitan ng masarap na pagkain at inumin siguradong makikinig raw ito kay Changbin. Ilang sandali pa ay dumating na ang order nila Changbin. Nagsalita ang lalaki at sinabi na ang lahat daw ng putahe na kanilang in-order ay nakahanda na. Sumagot naman si Changbin at sinabi sa lalaki na ang beast pet daw na Sky Shattering Lion ay nasa likod, wag daw nito itong kalimutang pagkain ng maayos. Sumagot naman ang lalaki na wala rong problema. Nagsalita naman si Kaohsiung at sinabi kay Changbin na ang Hongchan House daw na kinaroroonan nila ngayon ay makapangyarihan. At ang manager daw ng restaurant na ito na si Mr. Wu ay karaniwang walang malasakit. Ngunit bakit daw napaka-hospitable nito ngayon sa kanila? Sumagot naman si Changbin at sinabing ang Hongchan House daw ay sadyang makapangyarihan dahil ang may-ari nito na si Elder Hong Hao ay napaka-makapangyarihan. At ito raw ay minsan nang nakipagtunggali sa posisyon na principal. Ngunit ito raw ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang elder sa hindi malamang dahilan. Dinagdag pa ni Changbin na sila raw ay binibigyan ng hospitalidad dahil si Elder Hong Hao daw ay isang mabuting kaibigan ng kanyang lolo. Ganun pala sagot naman ni Kaohsiung. Maya-maya pa ay may napansin si Kaohsiung. Nagsalita ito at tinanong kung yun daw ba ay si Miss Shen Biro at si Zhang Zuan. Kaya tiningnan ito ni Changbin at siya ay nagulat. Napasabi itong bakit daw kasama ni Miss Shen Biro ang walang silbing yon. Naimbita niya na raw si Miss Shen Biro ng maraming beses ngunit hindi ito pumayag. Hindi raw siya makapaniwalang pumayag ito kay Zhang Zuan. Pupuntahan niya raw ang mga ito. Sinabi naman ni Kaohsiung na hindi na raw kailangang gawin iyon ni Changbin. Mayroon daw siyang magandang idea na hindi lamang magpapalitaw sa tunay na kulay ni Zhang Zuan sa harapan ni Miss Shen Biro, maipapakita rin daw nito ang magandang side ni Changbin. Napatanong naman si Changbin kung ano raw yun. Ilang sandali pa ay makikitang nakakain na si Zhang Zuan at Shen Biro. Masayang tinuran ni Zhang Zuan na busog raw siya. Sa kabilang banda ay para namang pinagsakloban ng langit at lupa si Shen Biro at napasabing si Zhang Zuan ay obsessed lang daw sa pagkain at binabaliwala lang daw siya nito. At tinawag nito ang waiter para sa kanilang bill. Agad namang lumapit ang lalaki at sinabing 1,280 gold coins daw ang bill nila. Nagulantang naman si Shen Biro nang marinig ito. Bakit napakamahal naman daw sambit nito? Kinuwente na raw niya ang mga in-order nilang pagkain at ito ay hindi hihigit sa 100 gold coins. Sumagot naman ang lalaki na patawad daw ngunit ang isang bote pa lang daw ng Drunk Immortal na ito ay nagkakahalaga na ng 1,200 gold coins. Sumagot naman si Shen Biro na ito ay binigay lang daw sa kanila, ang akala niya raw ay mula ito sa restaurant. Sumagot naman ang lalaki na sa tingin daw ba ni Shen Biro libre ito. Nagtanong daw muna sana ito. At dahil hindi raw ito nagtanong akala raw nila alam ni Shen Biro ang halaga nito. Kaya hindi na sila nagsalita tungkol dito. Na siya namang ikinainis ni Shen Biro. Maya-maya pa ay nagsalita si Shen Biro at sinabi sa lalaki na hindi raw sapat ang pera niya ngayon. Pwede daw bang utangin na lang daw muna ito? At babayaran niya na lang daw ito sa susunod. Nadismaya naman ang lalaki at sinabihan si Shen Biro na wag daw itong umorder ng pagkain na hindi niya kayang ma-afford. At dahil in-order niya raw ito bayaran niya raw ito. At wag daw itong mangarap na makakakain ng libre dito. Ilang sandali pa ay tinapik ni Changbin ang balikat ng lalaki. Nagsalita ito at sinabing napakaingay.
Ito raw ay hindi disenti at tinawag ang lalaki sa pangalang Mr. Wu. Ikaw pala Xiang Bin, sagot naman ni Mr. Wu. Nagsalita ito at sinabi kay Xiang Bin na ganito raw ang nangyari. Sila raw ay kumain ngunit walang sapat na pera upang bayaran ang bill nila. Walang sapat na pera para bayaran ang bill. Sambit naman ni Xiang Bin. Nagsalita ito at sinabihan si Zhang Zuan na hindi niya raw ibig na lecturean ito ngunit kung wala raw itong pera wag daw itong magkunwaring mapagbigay. Okay lang daw na ipahiya nito ang sarili niya ngunit wag daw nitong damay si Miss Shen Biro. Napaha naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Idinagdag pa ni Xiang Bin na siya raw ay nadismaya sa behavior ni Zhang Zuan. Napasabi naman sa kanyang isip si Xiang Bin na sila raw ay nagkasundo ni Mr. Wu na kumuha ng isang tao na mag-i-serve ng alak na hindi kayang ma-afford ni Zhang Zuan. At pagkatapos daw nun, siya ay lilito upang i-rescue si Miss Xiang Bin mula sa awkward na sitwasyon kung saan si Zhang Zuan ay walang may pakitang pera na pambayad. At sa paraan daw na ito mahuhulog si Miss Shen Biro sa kabaitan niya. Isang bato dalawang ibon. Ilang sandali pa ay tumayo si Shen Biro at tinawag si Xiang Bin. Masaya namang lumingon si Xiang Bin at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay gaya ng inaasahan niya. Ngunit sa kasamaang palad ang nakita niya ay ang isang Shen Biro na nag-aapoy sa galit. Nagsalita ito at tinanong si Xiang Bin kung sino daw ba ang tinutukoy nitong nagkukunwaring mapagbigay. Sumagot naman si Xiang Bin na hindi raw ito ang tinutukoy niya kundi si Zhang Zuan. Kung wala daw itong pera tapos manglilibre pa ito sa iba ginagawa daw nitong tanga ang sarili niya at sinisira daw nito ang prestige ng mga guro. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing ang manglilibre daw ay hindi siya kundi si Miss Shen Biro na siya namang ikinagulantang ni Xiang Bin. Napasabi naman si Xiang Bin sa kanyang isip na ililibre daw ni Miss Shen Biro si Zhang Zuan, napaka-imposible daw nito. Inaaya niya raw si Miss Shen Biro araw-araw ngunit hindi raw ito pumapayag tapos ngayon ililibre daw nito si Zhang Zuan. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Xiang Bin na hindi raw ba siya ay nagkukunwaring mapagbigay. At ginagawa niyang tanga ang sarili niya. Tanong nito kay Xiang Bin. Nauutol namang sumagot si Xiang Bin at sinabing hindi niya raw ito sinasadya. Binulungan naman ni Kaohsiung si Xiang Bin at sinabing bayaran daw nito ang bill. At inilapag na nga ni Xiang Bin ang isang supot ng gold coins at sinabing ang ibig niya rong sabihin siya na raw ang magbabayad ng bill. At masaya nitong sinabi sa kanyang isip na ano raw ba ang pakiramdam ni Miss Shen Biro ngayong kaharap nito ang isang mapagbigay na tao. Ito raw ba ay nahulog na sa kanya? Sa kabilang banda, galit namang sinabi ni Shen Biro na hindi niya raw ito kailangan. Siya raw ang magbabayad sa bill niya upang hindi raw masabi ng iba na siya ay nagkukunwaring mapagbigay. Iniabot nito ang isang kwentas at sinabing ang jade pendant daw na ito ay nagkakahalaga ng at least 5,000 gold coins. Ito raw ay iiwan niya kay Mr. Wu. Napasambit na lang si Xiang Bin sa pangalan ni Shen Biro nang makita ito. Idinagdag pa ni Shen Biro na babalikan niya raw ito pag nakakuha na siya ng sapat na pera. Nagsalita naman si Xiang Bin at sinabi kay Kaohsiung na si Miss Shen Biro raw ay umaasta sa hindi nila inaasahang paraan ano raw ba ang gagawin niya. Ngunit hindi makasagot si Kaohsiung, ilang sandali pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na hindi niya na raw kailangang isang napakahalagang bagay na ito rito. Dahil ang pagkain daw na yon ay hindi naman ganon kamahal. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na magbibigay raw ng pera si Shen Biro, gusto raw ba nitong ma-scam? Nagtaka naman si Mr. Wu nang marinig ito. Galit na galit nitong sinabi na ang Hongchan House daw ay honest sa kanilang mga customer. Ngunit tinawag daw ito ni Zhang Zuan na scam. Kung hindi niya raw ito liliwanagan kalimutan na raw nila na makakaalis pa sila rito. Natuwa naman ang dalawa sa narinig nila. Sinabi ni Xiang Bin na umaksyon na daw si Mr. Wu at sinabi naman ni Kaohsiung na lagot daw si Zhang Zuan. Makikita namang maging si Shen Biro ay nagulat din sa sinabi ni Zhang Zuan.
Napasabi ito sa kanyang isip na ang Hongchan House daw ay napakamakapangyarihan ngunit nagawa raw itong pagbintangan ni Zhang Zuan. Gusto raw ba nitong mapahamak? Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing dahil hiningi raw ito ni Mr. Wu formal niya raw itong isasaad. Isinalaysay ni Zhang Zuan na ang Violet Savage Bear Meat na ito ay kadalasang inihahanda sa pamamagitan ng pagbabad ng bear sa violet flower sa loob ng 3 araw. Gayunpaman ito ay pinirito na ni Mr. Wu kahit ito ay kalahating araw pa lang na nakababad. Bagaman ang texture nito ay halos kapareha lang ang medical properties daw ng violet flower ay hindi pa raw nagso-soak in kaya ito raw ay walang bisa kahit gaano pa man karami ang makain ng isang tao rito. Samantala, nagtataka naman ang mga tao sa paligid kung ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ng isa na hindi niya raw alam ngunit mayroon daw nagsabi na si Mr. Wu ay isang scammer. Dinagdag naman ni Zhang Zuan na tungkol naman daw dito sa Hangho Mandarin Fish, ini-advertise daw nila ito bilang wild mandarin na isda ngunit ang totoo ito raw ay hindi wild. Dahil ang palikpik daw nito ay napakaliit. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na pasekreto niya rong binago ito nang hindi alam ng kanyang boss. At maging ang mga professional chef daw ay hindi matukoy ang kaibahan nito. Paano raw ba ito nalaman ni Zhang Zuan? Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ito raw ay isang nonsense. Ang mga pagkain daw na ito ay ang mismong pagkain na kanilang ina-advertise. At tinanong nito si Zhang Zuan kung nasaan ang kanyang patunay. Sinabi naman ni Mr. Wu na hindi niya raw ito maaaring aminin dahil ang Hongchan House daw at siya ay mawawasak. Patunay, sambit naman ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay kinuha ni Zhang Zuan ang alak at sinabing talaga raw ba na ang laman ng bote na ito ay immortal. At ibinuhos niya ito sa sahig. Kinabahan naman si Mr. Wu nang makita ito. Kumuha ito ng lighter at sinabing siguro nga ito ay nagkakahalaga ng 1,200 gold coins. Gayunpaman, at makikita ngang itinapon ni Zhang Zuan ang nakasinding lighter sa alak na ibinuhos niya. At ang apoy ay sumiklab. Napatakip naman ng ilong ang mga tao at napasabing bakit ang baho daw nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay green crag liquor na may katulad na amoy. Ang drunk immortal daw ay nakakabuti sa katawan samantalang ito ay hindi. At ang amoy na ito raw ang katunayan. Na siya namang naging dahilan upang sumiklab sa galit ang mga tao. Sinabi ng isa na 3 taon na raw siyang umiinom ng alak na ito mga manloloko. At sumigaw naman ng refund ang iba, ibalik daw ang pera nila. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na paano raw ito nangyari. Hindi raw ba't walang silbi ang taong ito? Paano raw nito nalaman na ang drunk immortal ay fake? Ito raw ba ay isang gourmet? At nangamba ito na pag nalaman daw ito ni Elder Hong Hao malamang siya raw ay. Sa kabilang banda napatanong naman si Xiang Bin kay Kaohsiung kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Kaohsiung na wala daw siyang idea. Sa kabilang banda nag-aapoy naman sa galit si Mr. Wu at sinabing ang dalawang ito raw ang dahilan. Nagtanong naman si Xiang Bin kay Mr. Wu kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Mr. Wu na ang kapal daw ng mukha nito na magtanong pa kung ano ang nangyayari. Galit na nitong tinitigan ang dalawa at sinabing umalis na raw ang mga ito at wag na raw magpakita ang mga ito sa kanya kahit kailan. Sumagot naman si Xiang Bin kay Mr. Wu at sinabing nababaliw na raw ba ito. Sinabi naman ni Kaohsiung kay Xiang Bin na mas mabuti pa raw na umalis na sila rito. Masaya namang sinabi ni Zhang Zuan kay Shen Biro na mukhang hindi na raw nito kailangang magbayad ng bill. Umalis na raw sila rito. Sumagot naman si Shen Biro ng okay. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw ay nakakamangha. Nakita raw nito ang mga depekto ng mga pagkain. Hindi raw ito magaling sa academy. Ito raw ba ay dahil devoted ito na maging isang gourmet. Ito raw ay hindi pangkaraniwan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na hindi raw siya makapaniwala na mayroong ganitong function ang Library of the Heavenly Path.
Hanggat malasahan niya lang daw ang mga pagkain malalaman niya na raw ang mga depekto nito. Napakaastig daw nito. Maya-maya pa ay makikitang lumabas na ang dalawa. Napasabi naman si Shen Biro ang Zuan na hintayin daw siya nito. At sinabi kay Zhang Zuan na salamat daw sa tulong nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yon. Nagsalita ulit si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na nalutas daw nito ang problema sa pagkain ngayon kaya naman hindi raw ito maituturing na libre niya. Kaya ililibre niya na lang daw ulit si Zhang Zuan sa susunod. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na mas mabuti pa raw na hindi na dahil pinapahalagahan niya pa raw ang buhay niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na marahil nakakaaliw daw na kumain kasama ang isang magandang babae ngunit mahihirapan naman daw siyang mag-isip ng mga ideas kung paano handle ang mga lalaking naghahabol kay Shen Biro at wala raw siyang oras para doon. Sa kabilang banda napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na bakit pakiramdam niya raw nagmamakaawa siya na ayaing lumabas si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Shen Biro na kung wala na raw itong sasabihin aalis na raw siya dahil marami pa siyang aasikasuhin. Subalit bigla na lang mayroong tumawag sa pangalan ni Zhang Zuan at pinahihinto ito. Ito pala ay si Xiang Bin at galit na galit nitong sinabi kay Zhang Zuan na wag daw nitong iisiping tumakbo. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Sumagot naman si Xiang Bin at nakiusap kay Shen Biro na wag daw itong makialam dahil ito raw ay personal na alitan nila ni Zhang Zuan. At isinigaw ni Xiang Bin kay Zhang Zuan na kung ito raw ay tunay na lalaki wag daw itong magtago sa likod ng babae at makipagduelo ito sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ano naman daw kung siya ay nagtatago sa likod ng babae. Ito raw ay parte ng kanyang kapabilidad. At kung kaya daw ni Xiang Bin maghanap din daw ito ng babaeng pagtataguan niya. Hindi naman makapaniwala si Xiang Bin sa kanyang narinig. Si Zhang Zuan daw ay hindi umaastang normal na lalaki, napakawalang hiya raw nito. Hindi raw ba ito nahihiyang magtago sa likod ng babae? Maya-maya pa ay nagpaalam si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabing siya na raw ang bahala sa dalawang ito. Aalis na raw siya dahil marami pa siyang gagawin. Na siya namang ikinagulat ni Shen Biro. At hindi ito makapaniwala kay Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bilang isang time traveler napanood niya na raw ang lahat ng ito. Ano raw ba ang dapat niyang ikahiya? Hinding-hindi raw siya mag-aaksaya ng oras upang lutisin ang isang problema kung mayroon namang maaaring lumutas nito para sa kanya. Sa kabilang banda ay galit namang isinigaw ni Xiang Bin ang pangalan ni Zhang Zuan at nangakong papatayin niya raw ito ngayon. At tinawag nito ang Sky-Shattering Lion. At makikita naman ang isang lion beast na lumabas mula sa isang sulok. Ipinadyak nito ang kanyang paa sa sahig at nag-roar ito ng malakas. At ito ay pumwesto sa likod ni Xiang Bin. Sinabi naman ni Xiang Bin sa Lion Beast na kapag pinatay raw nito si Zhang Zuan, bibigyan niya raw ito ng masasarap na mga delicacies araw-araw. Ibibigay niya rin daw dito ang acupoint soothing pill na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Napasabi naman si Shen Biro kay Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Ang pagpatay raw sa kasamahan nilang guro isang malaking krimen. Sumagot naman si Xiang Bin na si Zhang Zuan raw ang may gustong patayin siya at ang Sky-Shattering Lion daw ay naghiganti lang daw upang protektahan siya. Ang ginagawa niya raw ay isa lamang self-defense. Ano raw ba ang masasabi ng iba dito? At sinabi ni Xiang Bin sa Lion Beast na ano pa raw ba ang hinihintay nito patayin na raw nito si Zhang Zuan. At makikita ngang sumusugod na ang Lion Beast papunta kay Zhang Zuan. At makikita naman ang bakas ng pangamba sa mukha ni Shen Biro para kay Zhang Zuan. Kikita ngang aatake na ang Lion Beast papunta kay Zhang Zuan. Napaluhod na lang si Shen Biro sa sobrang takot at pangamba at sinabi sa sariling ang lahat daw ng ito ay kasalanan niya. Sinabi naman ni Xiang Bin na wala na raw siyang nakitang paggalaw. Si Zhang Zuan daw ba ay patay na?
Tumawa si Xiang Bin at sinabi kay Shen Biro na patay na raw si Zhang Zuan, wala na raw itong magagawa ngayon. Samantala mapapansin naman na nagulat si Kaohsiung. Napasambit ito sa pangalan ni Zhang Zuan at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Xiang Bin na ang lahat daw ay umaayon sa plano. Ano raw ba ang pinagpapanik ni Kaohsiung? Sumagot naman si Kaohsiung na hindi raw yun at sinabihan si Xiang Bin na tumingin sa direksyon na itinuturo niya. Nainis naman si Xiang Bin dito at pinagdiin ng si Zhang Zuan ay patay na. Maya-maya pa ay labis na nagulat si Xiang Bin. At makikita ngang ang Lion Beast ay napaamo ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Xiang Bin na paano raw ito naging posible. Ano raw ba ang nangyari? Napasabi ito sa kanyang isip na ang sky-shattering lion daw ay beast pet ng kanyang lolo. At ang beast pet na ito ay napaka-proud, ang simpleng paghawak nga lang daw dito matatamaw na ng isang tao ang kabangisan nito. Ngunit bakit parang naging tuta daw ito kay Zhang Zuan? Maya-maya pa ay sinigawan ni Xiang Bin ang lion beast at sinabing ano raw ba ang ginagawa nito, patayin na daw nito si Zhang Zuan ngayon din. Pag pinatay daw nito si Zhang Zuan bibilhin niya raw ang lahat ng gusto nitong kainin. Ngunit hindi nakinig ang Lion Beast. Ilang sandali pa ay napasambit si Zhang Zuan na napakaingay at inutusan ang Lion Beast na patahimikin si Xiang Bin. At biglang bumangis ang aura ng Lion Beast at tinitigan si Xiang Bin. Napasabi naman si Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Maya-maya pa ay inatake na nga ng Lion Beast si Xiang Bin. At makikitang tumilapon ito paitaas. Napasigaw naman si Kaohsiung sa pangalan ni Xiang Bin nang makita ito. Nangamba ito at dali-dali na tumakbo papunta kay Xiang Bin at tinanong kung nasaktan daw ba ito. Napaiyak naman si Xiang Bin at napasabing ano raw ba ang nangyayari sa beast pet ng lolo niya. Bumalik naman ang Lion Beast kay Zhang Zuan at agad namang hinimas-himas ni Zhang Zuan ang ulo nito at pinuri ito. Napatanong naman si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na paano niya raw ito nagawa. Lumingon naman si Zhang Zuan at sinabing madali lang daw para sa kanyang makipag-communicate sa Lion Beast dahil napakagwapo daw niya. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro sa kanyang narinig. Nagsalita ito at napasabi sa kanyang isip na ang sky-shattering lion daw ay isang savage beast. At ang konsepto raw ng pagiging gwapo ay naia-apply lang ng mga ito sa mga kauri nila. At isa pa, di hamak daw na mas gwapo pa si Xiang Bin kumpara kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabihan ang Lion Beast na bumalik na raw ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na kaya rin daw palang makita ng Library of the Heavenly Path ang weaknesses ng mga savage beast. At ang Lion Beast daw na ito ay mayroong iilang tinatagong trauma. Nilutas niya lang daw ang iba rito at ito ay sumunod na sa kanya. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na teka lang daw muna. Hindi pa raw nito ipinapaliwanag kung papaano niya raw napaamo ang savage beast. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na gusto niya pa raw mabuhay ng matagal. Natatakot daw siya na mamatay na siya sa susunod na mga araw dahil sa pagsama niya kay Shen Biro. Hayaan niya na lang daw ito. Galit namang sumagot si Shen Biro at sinabing ang kapal daw ng mukha nitong si Zhang Zuan na tawagin siya sa kanyang pangalan, napakabastos daw nito. Kaya pinalitan ni Zhang Zuan ang ekspresyon ng mukha niya at ginawa itong parang isang maamong tuta at sinabi kay Shen Biro na hayaan na raw siya nitong umalis. Natawa naman si Shen Biro dito. At sinabi kay Zhang Zuan na makakaalis na raw ito ngunit hahanapin niya raw ito bukas. At umalis na nga si Zhang Zuan. At lumipat ang eksena sa Hongchan House. Makikita namang pinapagalitan si Mr. Wu ng isang personalidad at sinabing paano raw nito nagawang palitan ang content ng mga pagkain ng patago at nakinabang dito. Tinawag naman na Mr. Hong Hao ni Mr. Wu ang tao at nagmakaawa. Sana raw mapatawad siya ni Mr. Hong Hao ngunit ang tao raw na yon ay napakasama.
Inexpose daw nito lahat sa harap ng publiko na siyang sumira sa reputasyon ng Hongchan House. Mukhang binabaliwala lang daw ng taong yun si Mr. Hong Hao. Nagalit naman si Mr. Hong Hao nang marinig ito. Nagsalita ito at sinabi kay Mr. Wu na pagkatapos daw nitong gawin ang isang nakakahiyang bagay nag-e-expect pa raw ito na ito ay hindi pag-uusapan ng mga tao. Idinagdag pa ni Mr. Hong Hao na bibigyan niya lang daw ng 5 araw si Mr. Wu upang lutasin ang problemang ito. Kung magawa raw ito ni Mr. Wu hahayaan niya na raw ang korupsyon na ginawa nito ngunit kung hindi wag na raw itong umasa na matatakasan niya ang guset na ito. At tinanong ni Mr. Hong Hao kung ano raw ang pangalan ng taong yun na naglakas ng loob upang manggulo at sirain ang reputasyon ng Hongchan House sa harap ng mga tao. Gusto niya raw malaman kung sino yun. Sumagot si Mr. Wu na ito raw ay si Zhang Zuan na naging huli sa Teacher's Qualification Assessment. Naiinis namang napaisip si Mr. Hong Hao na ang lakas naman daw ng loob ng Zhang Zuan na yun na dungisan ang pangalan ng Hongchan House ito raw ay kahanga-hanga. Kinabukasan makikita si Zhang Zuan na naglalakad sa academy. Napasabi ito na napakagulo daw gusto lang naman niyang kumain. Ngunit mas mabuti pa raw na kalimutan niya na lang daw yun. Wala raw siyang mapapala kung iisipin niya pa yun. Mas mabuti pa raw na alalahanin niya na lang daw kung paano makaka-breakthrough sa acupoint opening stage. Ngunit ang ordinaryong teacher daw na tulad niya ay walang qualification na makakuha ng level 6 na mga techniques. Maaari lang daw siyang kumuha ng kopya nito sa tulong ng isang elder. Subalit siya raw ay nasa level 3 lang noong nakaraang assessment. At kung magmamadali daw siyang kumuha ng level 6 na technique sa isang elder baka maging research material daw siya gaya ng isang guinea pig. Ngunit kung naaalala niya raw ng tama marami rong mga trades sa Chanchuan City ngayon. At ang mga techniques ay isa rin daw sa mga teeny trades. Maaari raw nitong malutas ang iba niyang mga problema kung makakakuha siya ng ibang mga libro tungkol sa techniques na mga level 6. Kaya aalis na raw siya baka makuha siya ng iilang mga libro ngayon. At nakarating na nga si Zhang Zuan sa Chanyo Commercial Street. Napasabi siya sa kanyang isip na napaka-busy daw dito. Wala raw siyang naaalala tungkol rito. Ang previous daw na nagmamay-ari ng katawan ni Zhang Zuan ay isa lamang ordinaryong teacher na may maliit na sahod at tinatrato ng masama. Kaya normal lang daw na hindi ito pumunta dito noon. Kaya naman daw walang memory si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga items na ibinibenta dito at hindi niya raw kilala ang mga ito. Kaya susubukan niya rong tingnan kung marirecognize daw ba ito ng Library of the Heavenly Path. Maya-maya pa ay tinanong si Zhang Zuan ng lalaki kung ano raw ba ang hinahanap nito. Nandito na daw lahat ng kailangan ni Zhang Zuan at siguradong masasatisfy daw ito sa mga products niya. Maya-maya pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ang isang bell. Sinabi naman ng lalaki na ang bell daw na ito ay ginawa ng mga manghuhulma na mayroong extraordinaryong abilidad. At nasa sale daw ito ngayon sa halagang 50 gold coins. Ilang sandali pa ay napasabi si Zhang Zuan na gumagana raw rito ang Library of the Heavenly Path. At nalaman niya na ang bell pala na ito ay maaaring makalikha ng tunog ng paulit-ulit na nakakapagpahilo ng isang tao. Perfect daw ito para sa mga martial artists na nasa level 1 stage. Ginawa raw ito ng mga grade 1 craftsman ng Blue Cloud Workshop. At ito raw ay yari sa black gold metal. Sinabi naman ng lalaki na kung interesado daw si Zhang Zuan dito bibigyan niya raw ito ng discount. Ito raw ay ibibigay niya kay Zhang Zuan sa halagang 20 gold coins. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na ang Blue Cloud Workshop daw ay isang lugar na nagpo-produce ng mga fake goods. At isa pa ang mga grade 1 craftsman daw ang pinakamalala na craftsman sa lahat. At sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path madali na lang daw niyang matutukoy ang mga fake goods. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki kung may ibinibenta raw ba itong frigid sungrass. Nagtaka naman ang lalaki nang marinig ito. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ito ay isa rong ibang klaseng pagkakataon.
Buti na lang daw at nagtanong si Zhang Zuan. Dinagdag pa nito na nakakasiguro daw siya na siya lang ang vendor sa buong Chanyo Commercial Street ang mayroon nito. Mayroon daw siyang 2 boxes nito at bawat isa raw nito ay naglalaman ng 5 stocks. At bawat isang stock daw ay nagkakahalaga ng 100 gold coins. Ilan raw ba ang kailangan ni Zhang Zuan? Sumagot naman si Zhang Zuan na titingnan niya raw muna ito. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw talaga ay isang frigid grass, hindi raw nagsisinungaling ang lalaki sa kanya. Ang frigid sungrass ay tumutubo sa mga malalamig na mga rehiyon. At kahit na ito raw ay masinagan ng araw nagtataglay pa rin ito ng spiritual energy. Ang maligamgam at malamig na elemento raw nito ay naglalaban sa loob. Na nagsasanhi ng yin at yang combination. At ito raw ay napaka-ideal na choice para gamitin upang ma-nourish ang meridians ni Jiaoya. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki na bakit daw ang stock ng frigid sungrass na ito ay tila nalalanta. Hindi raw ba dahil sa mali ang procurement method na ginamit dito? Sumagot naman ang lalaki at sinabi kay Zhang Zuan na nagkakamali daw ito. Dito raw siya umaasa para mabuhay kaya paano raw magiging posible na siya ay magkamali? Ang stock daw nito ay wala na sa magandang kondisyon sa simula pa lang. At ganito na raw ito nang ito ay kinuha niya. At dinagdag pa nito na kung gusto raw ito ni Zhang Zuan ipagbibili niya raw ito sa kanya sa kalahating presyo. Ibibigay niya raw ito kay Zhang Zuan sa halagang 50 gold coins. Maya-maya pa ay napansin ni Zhang Zuan na mayroong frigid sun mother grass. Ito raw ay ang origin ng iba pang mga frigid sungrasses. At pag ang herb daw na ito ay ginamit bilang isang medisina ito raw ay magkakaroon ng at least 10 times na effectiveness. Pag na-realize daw ng vendor na ito ay isang mother stock natatakot daw siyang hindi nito ibebenta sa ganito kababang presyo. Kaya nagsalita si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki na kukunin niya raw ito. At pakibalot daw ito para sa kanya. Idinagdag pa ni Zhang Zuan sa kanyang isip na sa pamamagitan ng stock ng frigid sun mother grass kahit anong problema madali lang daw na mareresolba. At ito nga ay binalot na ng lalaki at hiningi ang bayad ni Zhang Zuan. Maya-maya pa nang kukuha na si Zhang Zuan ng pera napagtanto niyang masyadong nabuhos sa Library of the Heavenly Path ang atensyon niya at nakalimutan niya ang tungkol sa pera. Ang previous owner daw ng katawan niya ay isa lamang low-level na teacher at ito ay mayroon lamang mababang sweldo. At ang fortune daw nito ay lubhang na penalized dahil sa score nito na 0 sa Teacher's Qualification Assessment. Niwala daw siyang 10 gold coins sa bulsa niya, 50 gold coins pa daw kaya. Maya-maya pa ay nagtanong ang lalaki kay Zhang Zuan kung mayroon daw bang problema. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa lalaki na maaari daw ba nitong ipagbili na lang ito sa kanya sa halagang 8 gold coins. Napasigaw naman ang lalaki at napasabing nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. Kahit napakapangit daw ng stock na ito ibinuwis niya raw ang kanyang buhay upang kunin ito sa isang delikadong kagubatan. Tapos o-offerin lang daw siya ni Zhang Zuan ng 8 gold coins. At wala raw siyang oras para makipagtalo pa kay Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi niya raw sinasadyang ma-offend ito. Ngunit sigurado daw ba ito na hindi nito ibebenta sa kanya. Napasabi naman ang lalaki ng nonsense. Kahit hindi raw maayos ang kondisyon ng frigid sungrasses na ito gumagana pa naman daw ito. At ito raw ay nagkakahalaga ng at least 30 hanggang 40 gold coins. Ang mayroon daw si Zhang Zuan ay 8 gold coins lang, nagbibiro daw ba ito? At sinabihan si Zhang Zuan na umalis na daw ito dahil kung hindi tatawag daw siya ng enforcement team upang ipaaresto si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw ito kailangang gawin ng lalaki dahil bibilhin naman daw niya ito. Wala raw siyang pera pero hindi naman daw siya manggugulo at baka nga ibibigay pa nito ito sa kanya ng libre maya-maya. Napasabi naman sa kanyang isip ang lalaki at sinabing si Zhang Zuan daw ay isang idiot.
Gusto raw nito bilhin ang mga bagay-bagay nang hindi gumagasta ng pera. Gusto raw nitong ibigay niya dito ang kanyang product. Ito raw ay kabaliwan. Nagsalita naman ang lalaki at sinabi kay Zhang Zuan na tumigil na ito sa pananaginip niya ng gising. Napaka-imposible daw nun. Dahil kung maibibigay niya raw ito ng libre luluhod daw siya. Sumagot naman si Zhang Zuan sa lalaki at sinabing wag daw itong masyadong maging magalang. Kung ayaw daw nitong maniwala sa kanya maaari daw itong umatras ng ilang hakbang. Ang ibig dong sabihin ni Zhang Zuan maaari daw ba siyang bigyan ng fist pound nito? Nagtaka naman ang lalaki nang marinig ito. Napasabi ito sa kanyang isip ng level 3 martial artist. Kinwelyuhan nito si Zhang Zuan at sinabing ang lakas daw ng loob nitong siya ay pagkatuwaan. Minura nito si Zhang Zuan at sinabing wag daw nitong ligawan ang kamatayan. Maniwala man daw o hindi si Zhang Zuan kaya niya raw ito patayin sa bogbog. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabihan ang lalaki na kumalma lang daw ito. Kung hindi raw siya nagkakamali ito raw ay nanggaling sa Xiaoping County. Nagulat naman ang lalaki nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang Xiaoping County daw ay isa lamang maliit na suburb sa Chanchuan Kingdom. Paano raw ito nalaman ni Zhang Zuan? Nagsalita naman ang lalaki at nagtanong kay Zhang Zuan kung bakit may alam daw ito tungkol sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw iyon ang point niya. Alam niya rin daw na ito ay nasadlak sa kapahamakan doon sa kagubatan sa loob ng 6 na buwan. Dahil ito raw ay natuklaw ng isang cold bamboo snake. At kahit na ito raw ay nakaligtas ito raw ay dumanas ng malubhang damage sa kidney pagkatapos nun. At sa tingin daw ni Zhang Zuan nahihirapan na itong makipagtalik ngayon. Hindi naman makapaniwala ang lalaki nang marinig ito. Tama raw si Zhang Zuan, siya raw ay nakagat ng isang cold bamboo snake sa kagubatan ng Chanchuan kalahating taon na ang nakararaan. Ang babae lang daw na nasa brothel ang nakakaalam nun. Hindi niya raw ito pinagsabi kahit kanino. Paano da ito nalaman ng lalaking ito? Mali ba ako? Sambit ni Zhang Zuan. Kung ganoon daw aalis na siya ngayon. Ngunit tandaan daw nito na hindi na ito makakapagtalik kailanman. Maya-maya pa ay pinigilan ng lalaki si Zhang Zuan at tinanong kung kaya raw ba siyang gamutin nito. Maaari raw ba siyang matulungan ni Zhang Zuan, mapapagaling daw ba siya nito? Maaari daw makuha ni Zhang Zuan ang lahat ng medicinal materials na nasa kanyang tindahan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige, at sinabing ang cold bamboo snake daw ay loaded ng yin energy. At nung siya raw ay natuklaw nito pumasok daw ang yin chi sa katawan nito. At wala dong medicine na makakatanggal nun. Magiging dysfunctional lang daw siya at kahit ang isang alchemist ay hindi raw siya matutulungan. Gayunpaman nagkataon daw na ang buong parte ng cold bamboo snake ay napakalamig ngunit ang bladder daw nito ay napakainit. Ang kailangan lang daw gawin ng lalaki kainin ang gallbladder ng cold bamboo snake na iyon. Matatanggal daw nito ang yin chi sa kanyang katawan at ang kidney raw nito ay makaka-recover. Kaya ang pakikipag-sex daw ay hindi na magiging problema. Napatanong naman ang lalaki na yun lang daw ba ang lahat ng kailangan niyang gawin. Ang kainin ang gallbladder ng cold bamboo snake. Sinabi naman ni Zhang Zuan na siguro mayroong cold bamboo snake na ibinibenta rito. Maaari raw itong bumili ng isa at subukan ito. Sinabi naman ng lalaki na mayroon daw siyang cold bamboo snake, teka lang daw. At binuksan nito ang isang kahon kung saan naruroon ang ahas. Susubukan niya raw ito. At hiniwan niya ang tiyan ng ahas. At kinain ang gallbladder nito. At ikinagulat niya ang naging resulta. At napaluhod sa harapan ni Zhang Zuan. At nagpasalamat ito sa tulong ni Zhang Zuan, nararamdaman niya na raw ang pagbabago. Maaari na raw kunin ni Zhang Zuan ang lahat ng frigid sunglasses. At sumagot si Zhang Zuan na sinabi niya raw kanina na ito ay ibibigay nito sa kanya ng libre. Naniniwala na raw ba ito ngayon? Sinabi naman ng lalaki na hindi niya raw na-realize na napaka-impresibo daw ni Zhang Zuan. Sana mapatawad daw siya nito.
Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ito big deal. Samantala makikita naman ang isang lalaki na pinagmamadali ang kasama niya dahil dumating na raw si Master Muyang. Sinabi naman ng isa na kapag natulungan daw siya ni Master Muyang makakakuha daw siya ng malaking kayamanan. Kaya hindi niya raw sasayangin ang pagkakataong ito. Pag na-appraise daw ni Master Muyang ang treasure para sa kanya bibilhin niya raw ito kahit na magkano. Dinagdag pa nito na nasayang niya raw ang pagkakataon noong nakaraan. Iyon daw ay nakakalungkot. Napatanong naman si Zhang Zuan sa vendor kung ano raw ang nangyayari. Sumagot naman ang lalaki na ito raw ay si Master Muyang, ito raw ay isang brilliant na appraiser. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kung tama raw ang pagkakaalala niya ang isang appraiser daw ay isang special na profession gaya ng gourmet. Ngunit ito raw ay hindi noble. At sinasabi daw ng mga ito sa mga tao ang value ng isang treasure kaya popular daw ito sa mga tao. At sinasabi na ang mga ito raw ay mga cheat helper ng mga treasure gambling industry. Ang treasure gambling daw ay katulad ng stone gambling sa Earth. Ang mga tao raw ay umaasa rito upang magkaroon ng magandang kapalaran. Tama raw, muntik niya nang makalimutan. Ang Library of the Heavenly Path daw ay nalalaman ang nature ng mga bagay ng mga nahahawakan niya. At para raw sa iba ang treasure gambling daw ay isang matter ng swerte ngunit para sa kanya ay iba daw. Maaari niya raw itong mapagkitaan. Kaya nagpaalam si Zhang Zuan sa lalaki at sinabi sa lalaki na siya na raw ang bahala sa frigid sun grasses, babalikan na lang daw ito ni Zhang Zuan mamaya. Sumagot naman ang lalaki na wala rong problema. Makakasiguro daw si Zhang Zuan. Napatawa naman si Zhang Zuan at sinabing susubukan niya raw ito. At makikita nga ang mga tao na nagmamakaawang tulungan ni Master Muyang. Gagawin daw nila kahit na ano pag tinulungan sila nito at sila raw ay magbabayad. Makikita naman si Zhang Zuan na sinusuri ang mga items sa likod. Nagsalita naman si Master Muyang at sinabi sa mga tao na aalis daw siya sa Chanchuan Kingdom mamayang gabi. Ngunit para suklian daw ang pagiging masigasig ng mga tao maaari raw siyang mag-appraise ng 5 treasure ngayon. Kaya wag daw mag-away ang mga ito at ipagkatiwala sa kanya ang kanilang mga kapalaran. Napatitig naman si Zhang Zuan sa isang item at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napakalaki ngunit ito raw ay isang basura. Ang Library of the Heavenly Path ay nagbibigay daw ng detailed na introduction sa mga treasure kapag hinawakan niya raw ang mga ito. At napakaliit daw ng tsansa na makakita siya ng tunay na treasure dito. Inumpirma naman ng isa kung talaga daw bang aalis si Master Muyang ngayong gabi at nakiusap na manatili raw muna ito ng ilang araw. Tinanong naman ng isa si Master Muyang kung bakit naman daw ito nagmamadali. Sumagot naman si Master Muyang na mayroon daw siyang importanteng gagawin. Maya-maya pa ay sinabi nitong sige, dadagdagan niya raw ng 5 ang i-appraise niya ngayon. At dahil sa ang appraisal daw ay energy consuming, ang i-appraise niya raw ngayon hindi lalampas ng 10. Sinabi naman ng isang lalaki kay Master Muyang na pag siya raw ang piniling bigyan ng treasure appraisal nito makakasiguro daw ito na siya ay magbabayad. Sinang-ayon na naman ito ng isa. Sumagot naman si Master Muyang na hindi raw siya nag-aral ng appraisal para sa pera. Dahil kung ganoon daw hindi niya raw sila tutulungan. Gusto niya lang daw maghanap ng treasure at ito ay ibenta sa kanila upang sila ay magkaroon ng maraming pera. Na siyang nagpatahimik sa dalawa. Dinagdag pa ni Master Muyang na ang gusto niya lang daw tulungan sila dahil siya ay na-touch sa pagiging masigasig nila. Hindi raw importante sa kanya ang pera dahil kaya niya raw itong makuha kung gugustuhin niya subalit mas importante raw para sa kanya ang pagkakaibigan. Dinagdag pa nito na wag na raw nilang banggitin ang pera kahit kailan dahil kung ganoon hindi raw siya mag-appraise ng treasure para sa kanila. Sinabi naman ng lalaki na tama raw si Master Muyang. Sila raw ay naging pabaya. At dinagdag pa nito na si Master Muyang lang daw ang bukod tanging hinahangaan niya sa buong mundo. Sinabi naman ng babae na ang pagka-noble daw ni Master Muyang ay napakadakila.
Sinabi naman ni Master Muyang na bago raw sila mag-umpisa mayroon daw siyang sasabihin. Hindi raw siya makakasiguro kung sila ay makakakuha ng treasure. Ang magagawa niya lang daw itaas ang tsansa nila na makakuha nito. At kung wala raw itong problema sa kanila pipili na raw siya ng isa sa kanila. At nagsitaasan nga ng kamay ang mga tao at sumigaw ang bawat isa na piliin ni Master Muyang. Maya-maya pa ay pinili nito ang isang matanda. At humarap na nga sa mga treasure si Master Muyang at sinabi sa matanda na siya raw ay pipili ng treasure para sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Muyang na maaari daw nitong bilhin ang ornamental base na ito na nagmula pa sa end ng Qi Dynasty. Ito raw ay priceless. Kinumpirma naman ng matanda kung ito raw ba. At sumagot naman si Master Muyang ng oo. At sinabi ng matanda na nagtitiwala raw siya kay Master Muyang kaya bibilhin niya raw ito. End ng Qi Dynasty. Tanong naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing hindi raw ba ito ang mismong ornamental base na nakita niya kanina, ito raw ay ginawa ng isang grade 1 craftsman na mula sa South Kiln. Maya-maya pa ay may ibinigay ang matanda kay Master Muyang at sinabing ito raw ay token ng kanyang pasasalamat, tanggapin daw ito ni Master Muyang. Sumagot naman si Master Muyang at sinabing salamat raw sa kabaitan nito. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang nagkamali raw si Master Muyang tungkol dito. Ilang sandali pa ay nagulat at nagtaka si Zhang Zuan. At napatanong sa kanyang isip kung bakit siya ay napunta na naman sa Library of the Heavenly Path. Ito raw ba ay dahil sa gumamit ng martial arts si Master Muyang tanong niya. Maya-maya pa ay makikita ang isang libro na may nakasulat na Muyang sa cover na dahan daw ang lumalapit kay Zhang Zuan. Kinuha naman ito ni Zhang Zuan at binasa. At napag-alaman niya na ang tunay na pangalan pala ni Master Muyang ay Yang Mo. Ito raw ay isang apprentice ng treasure appraisal. Isang professional na manloloko na nagmula pa sa Liuzhou Kingdom. Ito raw ay isang gold digger at love swindler. At ang martial arts nito ay nasa primary stage ng seduction skill. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang galing dong magpanggap ng taong ito. Ang akala niya raw expert daw talaga ito pagdating sa treasure appraisal. Hindi raw siya makapaniwala na ito pala ay isang manloloko. Mapapansin naman ang dalawang lalaking pasekretong nagtatawanan. At dinagdag pa ni Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang marami na raw ang nalinlang nito at mukhang may mga kasama raw ito. At nagsalita naman si Master Muyang at sinabing mayroon na lang dong isang natitira. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nevermind na lang daw mas mabuti pa rong siya na lang ang maghanap ng sarili niyang treasure. Maya-maya pa ay tinawag ni Master Muyang si Zhang Zuan. Kinumpirma naman ni Zhang Zuan kung siya raw ba ang tinatawag nito. Sumagot naman si Master Muyang kay Zhang Zuan at sinabing wag na raw itong lumingon-linggan dahil siya raw talaga ang tinawag nito. Napatanong naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na marami rong tagasunod si Master Muyang bakit naman daw kaya siya ang tinawag nito. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Muyang na salamat daw sa kabaitan nito ngunit hindi niya raw kailangan ang tulong nito. Hindi mo kailangan ng tulong ko, sagot naman ni Master Muyang at sinabing si Zhang Zuan daw ay walang alam tungkol sa mga treasures. Hindi niya raw kayang makita itong masadlak sa kabiguan sa murang edad kaya gusto niya raw itong tulungan. At tinanong si Jin kung hindi niya raw ba talaga gustong tulungan niya ito, wag daw nitong sayangin ang kabaitan niya. Nagsalita naman ang mga tao at sinabi ng isa na siya na lang daw ang papalit sa kay Zhang Zuan. Sinabi naman ng isa na paano raw nagawang tanggihan ni Zhang Zuan si Master Muyang ano raw ba ang problema niya. Sinabi naman ng isang na weird daw si Zhang Zuan. Napansin niya raw ito ngayon lang. Hinahawakan niya raw ang mga treasures habang tinitingnan ito. Gusto raw ba nitong nakawin ang mga ito? Maya-maya pa ay sinagot ni Zhang Zuan si Master Muyang at sinabing sigurado daw siya. At sinabi sa kanyang isip na pag tinanggap niya raw ang advice ni Master Muyang siguradong magsasuffer lang daw siya ng great loss. Sinabi naman ni Master Muyang na come on, wag daw siyang tanggihan nito.
hindi raw madali para sa mga binatang tulad ni Zhang Zuan ang kumita ng pera. Wala naman daw siyang kukunin kay Zhang Zuan, gusto niya lang daw makatulong. Ayaw niya rong masayang ang pera ni Zhang Zuan dahil sa pagbili ng isang basura. Nautal naman si Zhang Zuan dahil dito. Sinabi naman ng isa mula sa crowd na si Master Muyang daw ay napakabait. Magmula ngayon si Master Muyang lang daw ang bukod tanging hahangaan niya. Dinagdag naman ng isa na oo. Kaya raw makita ni Master Muyang kung authentic ba ang isang bagay, siya raw ang idol nito. Nagsalita naman si Master Muyang at sinabing fine, alam niya raw kung ano ang iniisip ni Zhang Zuan. Kaya wag na raw itong magsalita. Alam mo ang iniisip ko, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Master Muyang ng oo, iniisip daw ni Zhang Zuan na hindi niya ito kayang protektahan. Iniisip daw nito na pagkatapos niya itong tulungan na makahanap ng treasure baka mapahamak raw ito at nangangamba na baka ito ay maging dahilan pa ng kamatayan nito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napaka-narcissistic daw ng taong ito. Bakit naman daw siya aasang poprotektahan siya nito, nakakatawa daw ito. At bakit daw ba kaya pinili siya nito? Nagsalita naman si Master Muyang at sinabi sa mga tao na pinili niya raw si Zhang Zuan. At kahit anong treasure man daw ang piliin niya para rito wag daw nilang pagdiskitahan ito. Siya daw ang sisihin nila dahil sa pagiging bastos niya pag sila ay nagkasalubong. Sinabi naman ng isa na hindi raw nila gagawin iyon. Sinabi rin ng isa kay Master Muyang na wag daw itong mag-alala dahil hindi raw nila ito gagawin. Makikita naman ang pagkainis ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Muyang kay Zhang Zuan na wag daw itong maging masyadong excited. Dahil ito raw ay isang kapalaran para kay Zhang Zuan. At ang kapalaran daw ay isang kakaibang bagay. At wag daw mag-alala si Zhang Zuan dahil hindi raw siya hihingi ng bayad, masaya lang daw siyang makagawa ng mabuti sa isang tao. At para putulin daw ang mahabang storyang ito itinuro niya ang isang treasure at sinabing bilhin daw ito ni Zhang Zuan at nakakasigurado daw siya nakikita ng malaki si Zhang Zuan dito. At tinanong ni Master Muyang ang isang lalaki kung magkano daw ba ang treasure na ito. Sumagot naman ang lalaki at sinabing ito raw ay nagkakahalaga ng 30,000 gold coins. At makikita ngang sinusulsulan ng mga tao si Zhang Zuan na bilhin ito na siyang nagpainis ng husto sa kanya. Maya-maya pa ay sumigaw si Zhang Zuan ng bullshit, tumahimik daw ang mga ito. At sinabi kay Master Muyang na maaari daw itong manloko kung gusto nito. Wala raw siyang pakialam. Ngunit kanina niya pa raw sinasabi na ayaw niya. Bakit daw pipilitin siyang bumili nito? Gusto raw ba talaga nitong manloko ng tao? Sumusobra na raw ito. Napasabi naman si Master Muyang na ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng isang lalaki na ang lakas naman daw ng loob ni Zhang Zuan na pagsalitaan ng masakit si Master Muyang. Sinabi naman ng isa na gusto lang naman daw makatulong ni Master Muyang pero tinawag daw ito na manloloko ni Zhang Zuan. At sinabi ni Master Muyang na mukhang nagkakamali daw si Zhang Zuan. Sinabi naman ni na anong nagkakamali, alam mo ang ibig kong sabihin. At dinagdag pa ni Zhang Zuan na wala raw siyang pakialam kung manloloko daw ng tao si Master Muyang o hindi pero wag daw itong umasta na tila higit sa kanya. At makikita ngang napasigaw si Master Muyang na ang kapal daw ng mukha ni Zhang Zuan. 30 taon na raw siyang nag-a-appraise ng treasure. Marami na raw siyang natulungan. Mayroon daw siyang malinis na konsensya. At kahit kailan wala pa rong tumawag sa kanya na manloloko. Dinagdag pa ni Master Muyang na siya raw ay mapagbigay at sinabihan nito si Zhang Zuan na humingi raw ito ng tawad sa mga pinagsasasabi nito at patatawarin niya raw ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na siya raw ay nagsasabi ng totoo at madali lang daw itong i-verify. Sabihin daw ni Master Muyang sa boss na i-polish ang mga nabili ng mga tao. At magiging malinaw daw ang lahat. Ayaw daw mag-aksaya ng oras ni Zhang Zuan upang ipaliwanag pa ito. E-polish ang treasure, tanong naman ni Master Muyang at sinabing napakalaki daw ng mga ito.
Kakailanganin daw ng at least kalahating araw upang mapolish ito lahat. At mayroon pa daw siyang gagawin, hindi niya raw kayang maghintay ng ganoon katagal. Dinagdag pa ni Master Mo Yang na maaari dong iniisip ni Zhang Zuan na ayaw niyang manatili dito dahil sa takot siyang mahuli. Ngunit wag daw mag-e-expect si Zhang Zuan na masisira nito ang pangalan niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na isa raw talagang professional na manloloko ang taong ito. Nakagawa na raw agad ito ng palusot. Sinabi raw nito na siya ay aalis ng Chanchuan Kingdom ngayong gabi. Ito raw ay parte ng kanyang laro. Pinaratangan niya na raw agad si Zhang bago pa siya maunahan nito. Sinabi naman ng lalaki na sinabi raw ni Zhang Zuan na si Master Mo Yang daw ay manloloko. Siguro naman may alam daw ito sa treasure appraisal. At sinabihan ang iba na hayaan daw nilang pumili ng treasure si Zhang Zuan para sa kanila. Sumagot naman si Master Mo Yang na tama daw ito. Sinabi daw ni Zhang Zuan na siya ay manloloko, siguro naman magaling daw ito pagdating sa treasure appraisal. Kaya bibigyan niya raw si Zhang Zuan ng pagkakataon. Maaari daw ito pumili ng maliit na treasure. At kung ang napili daw ni Zhang Zuan ay mayroong mas mataas na value kumpara sa pinili niya, hahayaan niya raw ito. Sumagot naman si Zhang Zuan kay Master Mo Yang at sinabing gusto raw ba nitong mag-appraise siya ng mga treasure. Ito raw ay walang problema at napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path siya raw ang number 1 appraiser sa buong mundo. Hindi raw makakapantay sa kanya si Master Mo Yang. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na maaari raw ba siyang pumili muna ng treasure at saka lang ito bayaran pagkatapos na mapolish. Sumagot naman si Master Mo Yang ng hindi. Sinabi naman ng boss na kailangan raw munang magbayad ni Zhang Zuan. Ito raw ang rule. Dahil pagkatapos daw mapolish ng pinili ni Zhang Zuan at mapag-alaman na wala itong halaga, baka hindi raw ito bayaran ni Zhang Zuan. At kung ito naman daw ay walang halaga, baka hindi raw nila ito maibenta. Wag na raw gawing komplikado ni Zhang Zuan ang mga bagay-bagay. Sige, pumili ka ng isa, sabi naman ni Master Mo Yang kay Zhang Zuan. At sinabi rin nito na babayaran niya raw ito. Kung mataas daw ang value nito, makukuha daw ni Zhang Zuan ang profit. Ngunit pag ang napili daw ni Zhang Zuan ay isang basura, humingi daw ito ng tawad sa kanya. Masaya namang sinabi ni Zhang Zuan na bakit naman daw hindi sinabi agad ni Master Mo Yang iyon. Kukuha raw siya ng isa at sinabing salamat Master. Nabulunan naman si Master Mo Yang nang marinig ito at napamura sa kanyang isip at sinabi na ang kapal daw ng mukha ni Zhang Zuan, binabaliwala lang daw nito ang kabaitan niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nakita niya na raw ito kanina. At kung mayroon lang daw siyang pera, kukunin niya raw ito. Pero ngayong gusto raw talagang mainsulto ni Master Mo Yang, ibibigay niya raw ito sa kanya. At makikita ngang ibinato ni Zhang Zuan sa boss ang item at sinabing ito raw ang napili niya. Polish niya raw ito habang nakatingin ang lahat at wag niya raw itong pipikiin. Nag-alinlangan naman ang boss nang marinig ito, ngunit sinabi ni Master Mo Yang na gawin niya raw ito. Dahil kung hindi, hindi raw titigil si Zhang Zuan. At makikita nga ang machine na ginagamit sa pag-polish ng item. Napasabi naman ang boss sa kanyang isip na hintayin lang daw ni Zhang Zuan, siguradong mapapahiya raw ito pagkatapos niyang mapolish ang item na ito. Napasabi naman si Master Mo Yang sa kanyang isip na ang lahat daw na maliliit na mga treasure ay mga random lang daw na bato. Kaya wag daw umasa si Zhang Zuan na mahuhubaran siya ng maskara nito. Napakawalang muwang daw ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay makikitang ang pinili ni Zhang Zuan ay isang crystal stone. Napasabi naman ang isang lalaki na ito raw ay isa sa mga main materials sa paggawa ng ghostly weapon. Sinabi naman ng isa na ito raw ay priceless at rare. Napasabi naman sa kanyang isip ang boss at sinabing paano raw nagkaroon ng crystal stone sa tabi ng daan. Napatanong naman ang isa sa gilid kung magkano raw ba ang halaga nito.
Napasabi naman ng isa na napakalaki daw nito at mukhang napaka-pure daw nito sa palagay niya raw nagkakahalaga ito ng at least 100,000 gold coins. Nang laki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na mukhang tiba-tiba raw siya rito. Napasabi naman si Master Mo Yang na sinuwerte lang daw si Zhang Zuan. At sinabing mayroon pa raw siyang importanteng gagawin kaya aalis na raw siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na teka lang, mayroon pa raw siyang itatanong. Ilang minuto lang daw naman ang itatagal nito. Ano naman yun, sambit ni Master Mo Yang. At kinausap ni Zhang Zuan ang matanda. At sinabing kung hindi raw siya nagkakamali, ang nabili daw nitong treasure na nagkakahalaga ng 80,000 gold coins ginawa lang ng isang grade 1 craftsman na nagmula sa South Kiln. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na mayroon na raw itong crack kaya anumang oras maaari daw itong mabasag. Ito raw ay isa lamang basura. Basura? Nagpapatawa ka ba? Sambit naman ng matanda. Si Master Mo Yang daw ang pumili nito para sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung hindi raw ito naniniwala kurutin daw nito ang leeg ng item. Kurutin ang leeg, sambit naman ng matanda. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Dahil kung ito raw ay isang tunay na treasure hindi raw ito mababasag ngunit kung ito raw ay basura siguradong ito raw ay mababasag. At sumang-ayon naman ang matanda rito. Maya-maya pa ay makikitang ang nawasak ang item. At ito naman ay ikinagulat ng mga nakasaksi. Sinabi ng isa na ito raw pala ay basura. Sinabi naman ng isa na ano raw ba ang nangyari. At napasabi naman ang isa na paano raw ito nalaman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na paano nga ba? Kailangan daw nilang tanungin si Master Zhang Zuan upang maipaliwanag ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kung hindi raw siya nagkakamali ang stallholder daw ay kasabwat ni Master Mo Yang. Ina-attract daw ng mga ito ang atensyon ng mga tao sa ngalan ng treasure appraising. Tapos pumipili daw ang mga ito ng mga treasure para sa kanila at ibinibenta ito sa mataas na presyo. Ganito raw ang ginagawa ng mga ito upang makakuha ng napakataas na profit. Hindi ba Master Yang mo? Sambit naman ni Zhang Zuan. Napasabi naman ang isa na narinig niya na raw ang pangalang Yang Mo. Sinabi naman ng isa na si Yang Mo raw ay isang manloloko at ito ay pinaghahanap ng royal family ng Liuzhou Kingdom. Sinabi naman ng isa na manloloko, so lahat daw ba ng mga treasures dito mga peke? Napasabi naman ng uno ang isa. Sinabi naman ni Yang Mo na wag dong maniwala ang mga ito kay Zhang Zuan dahil kahit ang mga appraisers daw ay nagkakamali rin. At kahit ang treasure daw na iyon ay basura wala daw yung ibig sabihin. Maya-maya pa ay inihampas ng isang lalaki ang treasure niya sa semento at makikitang ang ito ay nawasak. At napasabi ito na ito raw ay isa lamang bato at nabili niya raw ito ng 60,000 gold coins. At sumigaw na nga ang mga ito na ang lahat daw ng mga item mga fake. Sila raw ay nalinlang. Si Master Mo Yang daw ay isang fake appraiser. Sinabi naman ni Yang Mo na kumalma lang daw ang mga ito, maaari daw nilang itong pag-usapan. Sinabi naman nag-isa na bakit hindi raw ito din-discuss kanina nung nanloloko pa ito. At makikitang ang galit na ang mga ito. Maya-maya pa ay binugbog na nga ng mga tao si Yang Mo at ito ay pinagmumura. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakalaki daw ng mundo. Mayroon dong mga taong manloloko at mayroon din namang naloloko. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na siya raw ay hindi isang immortal, wala raw siyang gaanong magagawa. Kung hindi lang daw sana siya ginulo ni Yang Mo hindi niya raw sana ito expose. Ilang sandali pa ay makikitang pumunta si Zhang Zuan sa Huang Yu's bookstore. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na dahil sa ito raw ay isang bookstore baka mayroon dong mga libro rito na tungkol sa martial arts. Titingnan niya raw ito. Maya-maya pa ay makikitang binati si Zhang Zuan ng isang babae at tinanong siya kung siya raw ba ay pumunta rito upang bumili ng libro o magbasa. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang babae at sinabing mayroon daw ba silang mga libro para sa mga level 6 na mga martial artists.
Nagulat naman ang babae nang marinig ito at napasabing nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. At sinabi nito na ang mga libro daw na iyon ay napakahalaga. Maliit lang daw ang business nila kaya hindi sila qualified na magbenta ng ganong klaseng mga libro. Ang mayroon lang daw sila ay iilang libro tungkol sa rudimental cultivation skills. Ganoon ba, sagot naman ni Zhang Zuan at tinanong ang babae kung saan raw ba siya makakabili ng librong hinahanap niya. Sumagot naman ang babae na kung gusto raw ni Zhang Zuan ng ganoong libro mayroon dong mga iilang highly skilled martial artists, siguro mayroon daw ang mga ito sa kanilang mga tahanan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon daw bang kilala ang babae na nagmamay-ari ng ganong klaseng libro. Sumagot naman ang babae na mayroon daw siyang kilalang isang ngunit ang taong iyon daw ay mayroong reputasyon bilang isang taong napakasungit. Kung nasa good mood daw ito malamang bibigyan daw si Zhang Zuan nito ng ilang mga libro ngunit kung nasa bad mood daw ito kahit ang pagpunta raw ni Zhang Zuan sa bahay nito ay napaka-imposible. Talaga? Sagot naman ni Zhang Zuan. At tinanong ni Zhang Zuan kung saan daw ba nakatira ang taong iyon. Sumagot naman ang babae na pupuntahan niya raw ang taong iyon kaya maaari rong sumama si Zhang Zuan sa kanya. At nagpasalamat naman si Zhang Zuan sa offer ng babae. At makikitang ang naglalakad na ang dalawa. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon daw bang maraming mga libro ang taong iyon. Sumagot naman ang babae na oo naman daw syempre. Ang taong iyon daw ay isang tanyag na scholar sa kingdom na ito. At ito raw ang former teacher ng kamahalang Shen Zui. Dinagdag pa ng babae na ang pangalan daw ng taong iyon ay Mr. Lu Chen at galit daw ito sa mga young people na nagsasalita ng mga nonsense. Kaya mas maigi raw na itikom na lang ni Zhang Zuan ang kanyang bibig dahil kung hindi hindi raw siya makakahiram ng libro. At isa pa, dapat si Zhang Zuan daw mismo ang kumausap dito at wag daw siyang ipahiya nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala dahil hindi niya raw gagawin iyon. Dinagdag pa ng babae na mas prefer daw ni Mr. Lu Chen ang mga masunuring tao. Kaya kung ano raw ang sabihin nito sumunod lang daw si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ng babae na dito raw nakatira si Mr. Lu Chen. Napasabi naman si Jin na ito raw ba ang bahay ng teacher ng kamahalan. Sinabi naman ng babae na si Mr. Lu Chen daw ay isang economical na tao. Gusto raw ng kamahalan na ipaayos ang bahay ni Mr. Lu Chen ngunit tumanggi raw ito. Maya-maya pa ay mayroong dumating. Nagsalita ito at sinabi sa babae na ito raw ay isang coincidence, hindi niya raw inaasahan na nandito rin daw ito. Sumagot naman ang babae na ang pangalan niya raw ay Huang Yu at sinabihan ang lalaki na wag daw ito masyadong maging pamilyar sa kanya dahil hindi raw sila ganoon ka-close. Sabay katok sa gate. Sumagot naman ang lalaki na ang mga pamilya nila ay magkakilala na sa mahabang henerasyon. Kaya normal lang daw na ay trato niya ng ganoon ang babae. Tinanong naman ni Huang Yu ang lalaki kung pumunta rin daw ba ito para bisitahin si Mr. Lu Chen. Dinagdag pa ng lalaki na wag na raw ituloy ni Huang Yu ang gusto nitong kunin dahil mapapasakan niya lang din naman daw ito. Sumagot naman ang babae na sa tingin niya raw hindi, kaya wag daw itong umiyak. Sumagot naman ang lalaki na maghintay at manood lang daw si Huang Yu. Tinanong naman ng lalaki si Huang Yu kung sino raw ba ang kasama nito, bakit nagdala raw ito ng stranger dito. Sumagot naman si Huang Yu na wala na raw siyang pakialam doon. Sumagot naman ang lalaki ng nonsense. Kahit sino pa man daw ang lalaking ito mas maigi raw na lumayo si Huang Yu sa isang stranger dahil hindi raw nito alam kung mayroon ba itong masamang intensyon. Sumagot naman ang babae na kahit sino pa man daw ang lalaking iyon wag na raw itong makialam. At makikita ang ekspresyon ni Zhang Zuan sa likod. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki na wala raw itong pakialam kung sino man siya. Makikita naman ang pagkainis ng lalaki. Tinanong naman ni Huang Yu kung kilala raw ba ni Zhang Zuan ang lalaking iyon. Bakit nagsasalita daw ng ganoon si Zhang Zuan dito? Sumagot naman si Zhang Zuan na wala raw siyang pakialam kung sino ito.
Sinabi naman ng babae na ang lalaking iyon daw ay si Bison. Ito raw ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Lord South Defender. Dinagdag pa ng babae na ang Lord South Defender daw ay ang pinakamalakas na official ng Chanchuan Kingdom. At kung mau-offend daw ni Zhang Zuan si Bison hindi raw siya makakasurvive rito. Napatanong naman si Zhang Zuan kung sino raw ba ang Lord South Defender na yan. Dinagdag niya pa sa kanyang isip na taga rito raw ba talaga ang original na nagmamay-ari ng katawan niya, bakit wala raw siyang maalala tungkol dito. Nagulantang naman ang babae at napasabi sa kanyang isip na hindi raw kilala ni Zhang Zuan ang Lord South Defender, paano raw kung makapagsalita ito ng mali sa loob mukhang mapapahamak raw siya rito. At makikitang dahan-dahan na bumukas ang pinto. At makikitang ang nagbukas ng pinto ay si Mr. Cheng. Binati naman ito ni Bison at sinabing siya raw ay pumunta upang humingi ng advice kay Mr. Lu Chen. At winelcome naman ni Mr. Cheng ang dalawa. At sinabing sumunod raw ang mga ito sa kanya at sila raw ay maghintay sa living room. At pumasok na nga sila. Napasabi naman si Zhang Zuan na ang bakuran daw ay tila isang natural ink wash painting. Napatanong naman si Huang Yu kung may alam daw ba si Zhang Zuan tungkol sa painting. Sumagot naman si Zhang Zuan nang hindi nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Sinabi naman ni Mr. Cheng na ang puso daw ni Mr. Lu Chen ay parang calligraphy brush. At ang bakuran daw na ito ang kanyang canvas. Dinecorate niya raw ang bahay na ito na parang isang painting. Tama raw si Zhang Zuan. At sinabing maaari daw silang maghintay rito. Ipapaalam niya raw kay Mr. Lu Chen na sila ay nandirito. Tinanong naman ni Huang Yu si Zhang Zuan kung may alam daw ba ito sa painting. Sumagot naman si Zhang Zuan na naramdaman niya lang daw na ang bakuran ay tila isang painting. Sinabi naman ni Bison na wag dong makinig si Huang Yu dito dahil nagpapanggap lang daw ito. Kinuwestiyon naman ito ni Huang Yu at tinanong si Bison kung ano raw ba ang alam nito. At sinabing si Zhang Zuan daw ay isang universal genius. At sinabi kay Bison na sa tingin niya raw ba lahat ng tao katulad niya. Siya raw itong magaling na magpanggap. Universal genius sigurado ka ba? Sagot naman ni Bison at sinabihan si Huang Yu na mag-ingat daw ito dahil ang lalaking iyon daw ay mainam lang tingnan. Ang lakas daw ng loob nitong magbitaw ng matatamis na mga salita upang suyuan ang isang babae nakakahiya raw ito. Naiinis namang sibabi ni Huang Yu na si Zhang Zuan daw ay accomplished sa music, chess, calligraphy at painting samantalang si Bison raw ay ang alam lang ay makipaglaban at pumatay. Wala na raw itong ibang skill. Sumagot naman si Bison na kahit na raw na nasa sinapupunan pa raw nag-aaral na ang lalaking iyon siguradong ang knowledge nito ay limited lang. Si Huang Yu lang daw ang maloloko nito. Sumagot naman si Huang Yu na kahit bata pa raw si Zhang Zuan marami na raw itong alam. Ito raw ay napaka-talented. At sinabi kay Bison na wala raw itong talent kaya wag daw nitong pagdudahan ang iba. Napasabi naman si Zhang Zuan na bakit naman daw siya nadamay rito. Pumunta lang daw siya rito upang manghiram ng mga libro. Ano raw ba ang maling nagawa niya? At napamura ito. Maya-maya pa ay mayroong dumating. Ito pala ay si Mr. Lu Chen at ito ay binati ng dalawa. Nagsalita naman si Mr. Lu Chen at sinabing narinig niya raw na isa raw sa kanila ay nagsabi na ang decoration niya raw sa kanyang bakuran ay tila isang painting. Natuwa ito at sinabing kaunti na lang daw ang mga young people na mayroong taste. Sumagot naman si Bison na ito raw ay isa lamang nonsense ni Zhang Zuan kaya wag daw itong masyadong dibdibing ni Mr. Lu Chen. Tinitigan naman ito ni Mr. Lu Chen at pinatahimik. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na masaya raw siya dahil nagustuhan niya ito. Maaari raw ba siyang tulungan nito na mag-appraise? At binuklat nito ang isang painting. Sinabi naman ni Huang Yu kay Zhang Zuan na mahilig daw talagang mag-test ng tao si Mr. Lu Chen maging siya man ay tinest din daw nito noon. Kung magiging satisfy raw ito sa sagot ni Zhang Zuan makakahiram daw siya ng gusto niyang libro.
Napasabi naman si Zhang Zuan na kung alam niya lang daw na ganito raw pala hindi na raw siya nagsalita tungkol sa bakuran. Wala rong silbi na appraise pa ito. Nagsalita naman si Mr. Lu Chen at tinanong si Zhang Zuan kung mayroon daw bang problema. Sumagot naman si Zhang Zuan ng wala. Maya-maya pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ang painting at napasabi sa kanyang isip na maging ang authenticity raw ng isang treasure kayarong malaman ng Library of the Heavenly Path. Kaya rin daw ba nitong makita ang kahinaan ng isang painting? Tanong ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nalaman ito ni Zhang Zuan. At tinanong si Mr. Lu Chen kung gusto raw ba nitong malaman kung ano ang natuklasan niya. Maaari niya raw itong sabihin sa iilang mga pantig. At sinabing ang painting daw na ito ay isang basura. Napabulwak naman si Huang Yu nang marinig ito, samantalang si Mr. Cheng ay hindi makapaniwala at si Baizon naman ay napatawa. Nagsalita naman si Mr. Cheng at sinabihan si Zhang Zuan na mag-ingat daw ito sa pananalita niya dahil ito raw ay gawa ni Mr. Lu Chen. Nagulantang naman si Huang Yu nang marinig ito. Bakit daw ba sinabi iyon ni Zhang Zuan? Mukha naman daw siyang gentle at cultivated ngunit bakit nakapagsalita raw siya ng ganon? Hindi ba't sinabi raw nito na hindi siya ipapahiya nito, katapusan na raw ni Huang Yu? Nagsalita naman si Baizon at sinabi kay Huang Yu na sigurado raw ba itong si Zhang Zuan ay isang universal genius. Nagsalita naman si Mr. Lu Chen at sinabing katahimikan. Nagbigay galang naman si Zhang Zuan at sinabing hindi niya raw alam na ito ay painting ni Mr. Lu Chen. Patawad daw ngunit hindi niya raw sinasadya na ma-offend ito. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na okay lang daw iyon. Ito raw ay isa lamang painting. At siya raw ang nakiusap na appraise ito ni Zhang Zuan. Gusto niya lang daw malaman ang kahinaan nito. At hindi na raw importante kung sino ang puminta nito. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan at sinabing kung ganoon sasabihin niya na raw ito ng diretso. At sinabing kahit ang isang craftsman daw sa kalye ay kayang gawin ang painting na ito. Ngunit kung titingnan daw nila ito ng mas malalim pa siguradong magugulat daw sila. Sumagot naman si Mr. Lu Chen at sinabing ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing madali lang daw ito at sinabi kay Mr. Lu Chen na kung hahayaan daw siya nito ipapakita niya raw ito dito. At makikitang ang kumuha siya ng isang kutsilyo sa kanyang damit. Napasabi naman si Baizon kay Zhang Zuan na ano raw ba ang ginagawa nito. Ito raw ay painting ni Mr. Lu Chen, bakit niya raw ito sisirain? At makikitang ang hinati ni Zhang Zuan ang painting. Nagulat naman si Mr. Lu Chen dito. At sinabi ni Zhang Zuan na ang painting daw na nasa rice paper ay hindi totoo. Dahil ang tunay daw na painting ay nakaimprenta sa parchment paper na nasa ilalim ng rice paper. Na siya namang ikinagulat ng tatlo. Napasabi naman si Huang Yu na ang brushwork daw ni Mr. Lu Chen ay napakalalim. At ang tunay na gawa raw nito ay nakatago sa parchment paper. Napasabi naman si Mr. Cheng na ang painting raw na nasa rice paper ay napakalinaw. At wala rong flaw na makikita rito. Samantala natuwa naman si Mr. Lu Chen at napasabi ng good. At sinabi nito sa kanyang isip na hindi niya raw pinapakita sa iba ang teknik na ito. Hindi raw siya makapaniwalang napansin ito ni Zhang Zuan. At ang isang painting naman ang ipina-appraise nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maganda lang daw itong tingnan ngunit ito raw ay walang temperament. At sinabi pa ni Zhang Zuan na sa tingin niya raw ay hindi raw nakita ni Mr. Lu Chen ang mismong wild beast na ipininta nito. Ito raw ay base lang sa kanyang imagination. Hindi naman makapaniwala si Mr. Lu Chen nang marinig ito. Napasabi siya sa kanyang isip na tama raw ito. Hindi pa raw siya nakakakita ng fire lion. Upang gawin dong vivid ang painting na ito nagbasa raw siya ng maraming libro hanggang sa mabuo ang image na ito sa kanyang isip. Ito raw ay napansin ni Zhang Zuan sa isang tingin lang at nalaman din daw nito ang kawalan ng temperament ng painting.
Nagtanong naman si Mr. Lu Chen kay Zhang Zuan at sinabing maaari raw bang ipaliwanag ni Zhang Zuan ng detalyado kung ano raw ba ang kulang na temperament ng painting na ito. Hindi naman makapaniwala si Huang Yu at napasabi sa kanyang isip na si Mr. Lu Chen daw ay mababang loob na humingi ng advice sa isang teenager, ito raw ay hindi kapani-paniwala. Paano raw ito nagawa ni Zhang Zuan? Sinagot naman ni Zhang Zuan si Mr. Lu Chen at sinabing madali lang daw ito. Ang Fire Lion daw ay magaling sa defense. Ngunit ito raw ay mayroong streamlined na pangangatawan. Ito raw ay parang isang espada. Magaling daw ito sa mabilisang pag-atake. Palagi daw nitong tinatalo ang kalaban niya sa pamamagitan ng bilis. Kaya ang dapat daw na temperament nito ay kasing talas ng isang espada. Ito raw ay na-misjudge ni Mr. Lu Chen. Napapalakpak naman si Mr. Lu Chen dito at napasabi ng great. Napasabi rin ito sa kanyang isip na pangalawang beses na raw ito. Nagawa raw makita ni Zhang Zuan ang mga flaws ng kanyang mga painting. Napakabata pa raw nito ngunit ito raw ay isang master ng painting at calligraphy. Sinabi naman ni Mr. Lu Chen kay Huang Yu na hindi niya raw ba ipapakilala ang kasama niya. Nagdalawang isip naman si Huang Yu. Maya-maya pa ay nagsalita ito at tinanong ang ating bida kung ano raw ba ang pangalan nito. Nagulat naman si Baizon dito at napasabi sa kanyang isip na akala niya raw ay nabihag na nito ang puso ni Huang Yu at mauunahan pa siya nito at gustong-gusto niya na rong sapakin ito ngunit ni hindi raw pala alam ni Huang Yu ang pangalan ng taong ito. Nagsalita naman si Mr. Lu Chen at sinabi kay Huang Yu na wag daw itong maging bastos. Kailangang etrato daw nila bilang senior ang ating bida, kagaya niya tawagin daw nila itong master. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napasabi naman si Baizon na itatrato daw nila bilang senior ang isang taong nasa under 20 pa ang edad. Napatanong naman si Huang Yu kung tama raw ba ang narinig niya. Sinabi naman ni Mr. Lu Chen na hindi raw ba siya narinig ng mga ito. At tinawag na ngang master ng dalawa ang bida natin. Sumagot naman ang ating bida na okay lang daw iyon at sinabing ang pangalan niya ay Zhang Zuan. At sinabi nito kay Mr. Lu Chen na nagkataon lang daw na naintindihan niya ang mga painting nito. Hindi niya raw deserve na tawaging master. Sinabi naman ni Mr. Lu Chen na ikinagagalak niya rong makilala si Zhang Zuan. At dinagdag pa nito na rules is rules. At sinabi kay Zhang Zuan na dahil kaya raw nitong malaman ang mga flaws sa isang tingin lang siguradong nag-aral daw ito ng painting at calligraphy ng husto. Mayroon daw itong matalas na mata, kaya hindi raw maitatangging deserve nito na tawaging master. Dahil kung hindi raw ano na lang daw ba si Mr. Lu Chen. At dinagdag pa nito na ang dalawang ito raw ay mga juniors niya lang kaya pag may ginawa raw itong mali maaari niya raw palayasin ang mga ito. Hindi naman makapaniwala si Huang Yu nang marinig ito. Napasabi naman sa kanyang isip si Baizon na magkasing edad lang daw sila ni Zhang Zuan ngunit ito raw ay senior na nila ngayon. Ito raw ay nangyari nang hindi inaasahan. At tinanong na nga ni Mr. Lu Chen si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ipinunta nito rito. Ano raw ba ang magagawa niya para rito? Sumagot naman si Zhang Zuan na narinig niya raw na marami itong mga libro. Gusto niya rong humiram ng ilang mga libro tungkol sa cultivation techniques para sa mga level 6 na mga martial artists. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na bakit hindi raw ito sinabi ni Zhang Zuan nang mas maaga mayroon daw siyang mga libro ngunit karamihan daw dito ay tungkol sa painting at calligraphy. Ngunit mayroon daw siyang iilang mga level 6 na libro tungkol sa mga martial art techniques at iyon daw ay naroon sa kanyang study room. At titingnan daw nila ito doon. May sasabihin sana si Mr. Cheng tungkol sa study room ngunit pinutol ito ni Mr. Lu Chen at sinabing isa rong karangalan na maipakita sa isang master ng painting at calligraphy ang kanyang study room kaya wag daw itong humarang. At pumunta na nga sila doon. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Lu Chen na ang mga cultivation techniques daw ay nasa shelf na iyon. Inilagay niya raw ang mga ito doon matapos niyang makumpleto ang kanyang cultivation.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang kalahating tinapay raw ay mas maigi na kaysa sa wala. Napatanong naman si Mr. Lu Chen kay Zhang Zuan na ang mga cultivation techniques raw ba ay napakamababa para sa kanya. Hindi niya raw ba ito gusto? Sumagot naman si Zhang Zuan ng hindi, nagbo-browse lang daw siya. At tinanong ang mga libro na nasa itaas. Sinabi naman ni Mr. Lu Chen na ito raw ay mga naiwan ng kanyang lousy na anak. Ang gusto raw nito ay brute force. Kaya nangolekta raw ito ng maraming secret books para mapalakas ang kanyang physical strength. Pumunta pa nga raw ito sa Royal Library at dinala ang mga relevant na mga libro dito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung maaari niya raw ba itong tingnan. Sumagot naman si Mr. Lu Chen ng of course. At si Zhang Zuan ay nagpasalamat. Napasabi naman si Mr. Lu Chen na mabilis lang daw na binabaling ni Zhang Zuan ang mga pahina ng libro. Hindi niya raw ba gusto ang mga librong ito? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na natuklasan niya na raw ang tamang paraan ng pagko-cultivate. At ito raw ay napaka-convenient. At hinawakan niya ang isang libro na nanggaling sa Library of the Heavenly Path. At ito ay kanyang binasa. Nabasa niya rito na ang chi daw ay isang tubig at ang katawan daw ng tao ay ang nagsisilbing balde para rito. At pag solid daw ang balde mas mataas daw ang quality ng tubig na nako-contain nito. Ang inner strength daw ay mas importante pa kaysa sa physical strength. At ngayon ay mayroon na dong ibang pag-unawa si Zhang Zuan tungkol dito. Kapag malakas na raw ang katawan ng isang tao saka lang daw nito nahuhold ang mas violent na chi at gawing napakalakas ang isang tao. Ito raw ay nakakamangha. Well after all ito raw ay nanggaling sa Library of the Heavenly Path kaya natural lang daw ito. At magmula ngayon ang title daw ng librong ito ay Heaven's Path Golden Boy. Magko-cultivate daw siya ng mas maigi. Nagulat naman si Zhang Zuan dahil sa natapos niya na raw ang cultivation. Nakumpleto niya raw ang cultivation ng Heaven's Path Golden nang hindi niya namamalayan. At napasabi sa kanyang isip na nevermind na lang daw. Hindi pa raw siya nakakakuha ng sapat na level 6 na mga cultivation techniques. Ngunit sa tingin niya raw ay magkakaroon daw siya ng magandang progress dahil sa magandang body refining technique na ito. Napamura naman si Mr. Lu Chen sa kanyang isip at napasabing ano raw pa ang pinagagagawa ni Zhang Zuan. Ito raw ba ay nahulog sa chi deviation dahil sa dami ng librong binasa nito. Kaya tinawag niya ang pangalan nito at hinawakan sa balikat. At nang hawakan niya ito ay nakaramdam siya ng matinding pressure at siya ay tumilapon. Nagulat naman si Zhang Zuan sa nangyari. At tinawag ang pangalan ni Mr. Lu Chen. Tumayo naman si Mr. Lu Chen at sinabing okay lang daw siya. At napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari kay Zhang Zuan. Ano raw ba ang puwersa na yon? Ito raw ay mas malakas pa kumpara sa isang level 5 na martial artist. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Mr. Lu Chen kung bakit bigla lang daw itong bumagsak. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na marahil siya ay tumatanda na nawawalan na raw siya ng balanse. At makikitang hinawakan ni Zhang Zuan ang likod nito. Ngunit ito ay napakalakas na siyang naging dahilan upang sumabsob pa ibaba si Mr. Lu Chen at makikita nga ang lakas ng puwersa nito. Napamura naman si Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing ano raw ba ang nangyayari. Gusto raw ba siyang gawa ng kasalanan ni Mr. Lu Chen? At tinanong kung okay lang ba ito. Sumagot naman si Mr. Lu Chen at sinabihan si Zhang Zuan na wag daw itong gumalaw. At pautol na nagtanong kung ito raw ba ay nag-breakthrough. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo at hindi niya raw inaasahan na mag-i-improve siya ng ganito. Napasabi naman si Mr. Lu Chen sa kanyang isip na mukhang hindi pa raw naa-adapt ni Zhang Zuan ang kanyang lakas ngayon. May nabasa na raw siyang ganito. Na mayroon dong mga tao na nakakakuha ng instant na increase na cultivation base sa pamamagitan ng isang special na method. Ngunit si Zhang Zuan daw ay nagbasa lang ng mga libro at ito ay tumayo lang sa harap ng shelf. Paano raw nito nakuha ang ganito kalakas na kapangyarihan sa ganoon kaikling oras?
Ito raw ba ay dahil sa marami na itong naipon na mga kaalaman at na-enlighten ito ng ilang mga content na kanyang binasa. At sinabi ni Mr. Lu Chen kay Zhang Zuan na pumunta raw sila sa living room.